Oy, ang ganda niya ah. Hayaan mo, maglibang kami ng mga tropa, pakakawalan ka namin. Saklolo, saklolo. Sino ang humadres? Ako. Bitawan mo na ang babae, isang basurang guard. Pinapakialaman mo na ako? Hintay ka lang, sasaktan din kita mamaya. Gising. Matanda ka, binabato mo ako, gusto mo bang mamatay? Mga basura, nabubuhay kayo sa mundo, sayang lang ang resources, dahil ang mga magulang ninyo ay hindi kayo pinalaki ng maayos. Kaya ngayon ako na ang magdidisiplina sa inyo. Anong hinihintay ninyo? Saktan ninyo ang matanda. Tumigil ka dyan. Gusto mo akong saktan? Ako, lumalaban sa mga hamak at sinisipa ang mga bully noong. Kayong mga pasaway na bata, nakasuot pa ng diaper. Anong nangyayari, estudyante? Sino ang nag-aaway? Ang tatlong basurang ito ay nang-aapi ng babae. Tumulong ang guard na ito, at nakipag-away sa mga basura. Ingat. Aba. Ang lakas. Alis. Sir, okay lang po kayo? Okay lang ako, salamat sa tulong mo kanina. Tito, maraming salamat po Kung talaga hindi sa dahil inyo sa ngayong inyo. araw. Fundamentals of Hindi ko alam Management. Kung ano Okay ang lang, gagawin ko dalaga, ngayon. huwag kang matakot. Kanina nung nakita kita, Fundamentals of Management, naalala ko ang anak ko. Naniniwala ako na ang mga magulang mo ay hindi gusto na ikaw ay binubuli sa labas, Fundamentals of Management. Gabi na, dali, pumasok ka na sa klase. Salamat po, Tito. Mabait siya. Sayang lang at guard lang siya. Kung hindi, yung galing ninyong dalawang magtulungan, siguradong magiging maganda ang kwento. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Malamang may asawa't anak na siya. Huwag mong hayaan na marinig ng iba at magka-misunderstanding. Sige, nagbibiro lang ako. Pero totoo nga naman, 40 ka na at single ka pa. Kung ganun, ganito na lang. Sakto nung umuwi ka. Nagtuturo sa Mingde University. Anong gusto mo? Ipapakilala kita. Sige, Z, usapan na lang natin mamaya. Tara. Jiang Yuan, Tara, pagkatapos ng trabaho, maglaro tayo ng mahjong. Sige, 2 round lang. Tara. Hindi ba yun? Isa sa 4 na malalaking kumpanya sa Jiangcheng. Ang chairman ng Jiang Group, si Jiang Jingchen. Bakit siya nandito? Narinig ko na ang Jiang Group ay papasok sa merkado ng artificial intelligence. Baka pumunta sa school natin para maghanap ng eksperto dito. Puntahan natin siya at humingi ng autograph. Sige. Mr. Jiang, pahingi po ng autograph. Jing Chen ay papasok sa AI market. Jiang Yuan, tingnan mo, si Jiang Jingchen ay talagang mayaman. Tahimik. Jiang Yuan, anong ginagawa mo? Jiang Yuan. Tara, maglaro tayo ng mahjong. Shh, tahimik. Bakit bawal magsalita? Si Jiang Jingchen ay nasa listahan ng mayayaman, ang pinakabatang lalaking mayaman. Ay, kung ang anak ko ay magkaroon ng kahit kalahati ng kakayahan niya, okay na. Yung anak mo, magaling na yan. Kung makita ako ni Jing Chen na nandito bilang guard, siguradong magrereklamo na naman yan. Ayaw kong makita ako ng batang yan. Jiang Yuan, ano ang ibig mong sabihin? Bakit ayaw mo akong pagsalitain? Sinabi ko na sa iyong humina ka. At sinisigaw mo pa ang pangalan ko. Anong ginagawa mo, Jiang Yuan? Hintayin mo ako. Baka hindi ako napansin ng pilyong to. Jiang Yuan, saan ka nagtago? Jiang! Hi, Jiang Yuan. Bakit ka tumatakbo? Wala pa akong panahon. Makipag-usap kay Jiang Jingchen. Anong gagawin mo? Gusto ko siyang kausapin. Tungkol sa anak ko noong isang araw na nag-apply sa Jiang Corporation. Kung maaari, bigyan ng pagkakataon ng anak ko. Yun lang pala.
Hintayin mo akong umuwi mamaya. Sasabihin ko na lang sa kanya. Ay, sige. Tara, hindi pa siya malayo. Ang sabi ko, uwi ako at sasabihin sa kanya. Uuwi ka at kakausapin si Jiang Jingchen. Kapitbahay mo ba siya? Siya ang anak ko. Ano, Jiang Yuan? Huwag kang magbiro, si Jiang Jingchen ay ang presidente ng Jiang Corporation, ang pinakamayaman sa Jiang City. Ikaw na isang security guard. Paano naging tatay niya ikaw? Siya nga ang tatay ko. Jiang Jingchen, kayo. Tito, gusto kong makipag-usap ng pribado sa aking ama. Ay, sige. Tatay, bakit ka nandito? Yung villa na binili ko para sa iyo sa Lanjing, bakit hindi ka doon tumira? At saka, bakit ka naka-uniforme ng security guard? Ay, bahala na. Dito ako nagtatrabaho bilang security guard sa paaralan. Yung villa na binili mo, hindi ako sanay, kaya hindi ako tumira doon. Ano? Dito ka nagtatrabaho bilang guard? Ako ang presidente ng Jiang Corporation. At ikaw ay nagtatrabaho bilang security guard sa paaralan? Ano yon? Nakakahiya ba sa'yo ang pagiging guard ko? Tay, hindi yan tungkol sa hiya. O hindi, kapag kumakain ako kasama ang kliyente at pinag-uusapan ng mga magulang ko, yung iba, nag-enjoy sa bahay o kaya nagbabakasyon sa ibang bansa. Pero kapag tungkol sa tatay ko na nagiging guard sa eskwelahan para sa iba, yung partnership, paano ko pa yun maitutuloy? Dito lang ako sa bahay, muntik na akong magkasakit sa pagkabagot. Gusto ko lang lumabas at maghanap ng trabaho. Ano bang masama? Wala namang pakialam ang iba kung kusang loob ka ba na maging guard sa eskwelahan. Sasabihin lang nila na may problema ako sa pagkatao, hindi ako mapagmahal sa magulang. Alam naman ni tatay na responsable ka, yun lang ang mahalaga. Bakit mo pa kailangan pakialam ang sasabihin ng iba? Sige, Wala akong pakialam sa iba. Si Suan, si Professor Su? Professor Su, siya ay isang eksperto sa artificial intelligence, isang autoridad. Nakipagkita ako sa kanya dito para pag-usapan ng partnership. Kung makita niya na ikaw ay nagtatrabaho bilang guard dito, ano ang iisipin niya sa akin? Paano ko pa yayain ang partnership? si. Alam ni tatay, mahalaga sa'yo ang proyektong ito. Sige, pag-iisipan ko ulit. Oy, Lauli bigla kong naalala may bagay ako. Ngayong gabi, kailangan kong pumunta sa Mingde University, dinner para sa 100 anibersaryo ng paaralan. Hindi na kita masasamahan magmahjong ngayon. Okay. Ikaw, ihatid mo ako sa Hanzong Hotel. Sige, kailangan ko pang makipag-usap kay Professor Su tungkol sa partnership. Papahatid kita sa driver. Hindi pwede. Ang artificial intelligence ay isang umuusbong na industriya sa bansa. Tungkol sa pagpasok ni Jing Shen sa AI, kailangan maging maingat. Oy, Professor Su, yung project nyo ng Jiang Group, pwede bang ipagpaliban ang pagpirma? Ipagpaliban ang pagpirma? Oo. Gusto kong personal na bumisita at pag-usapan ng personal. Sige, hihintayin ko kayo. Si. Xiao Zhang. Kasama ang Jiang Corporation pansamantalang itigil ang kontrata para sa AI project. Professor Su, bakit biglang ititigil? Dapat ay naghihintay na sa atin sa hotel. Kakatawag lang ni Mr. Jiang, sabing gusto magkita at mag-usap ng detalyado. Mr. Jiang. Si Mr. Jiang, isa sa 2 financial tycoons. Oo, Bagamat palagi kaming nag-uusap, hindi pa kami nagkikita ng personal. Hindi lang siya isa sa 2 financial tycoons, siya rin ang chairman ng Jiang Corporation at ama ni Jiang Jingchen. talagang gaya ng ama, gayon din ang anak. Professor Su, saan tayo pupunta ngayon? Pupunta pa rin sa Hanzhong Hotel. Ngayon ang tatay ko ay dumalo sa sentenaryo ng Mingde University, susunduin ko siya. Sige. May parking doon. Jianghuo, doon ka pumarada. Sige. Hoy, po, pasensya na. Pakialis ang sasakyan. Bawal pumarada dito. Parking ito. Bakit bawal pumarada rito? Ito ay VIP parking namin. Ang VIP lamang namin. Ang pwedeng pumarada dito. Jianghuo, ang ibig sabihin ng guard, hindi sapat ang ranggo ng sasakyan mo. Hindi karapat-dapat sa VIP parking. Tingnan mo, Audi ito. Isang gulong nito. Katumbas ng 1 taon mong sweldo. Kung ganyan ang sasabihin mo ngayon, ipipilit kong pumarada rito. Jiang Xing, Mei, tara na. Po, hindi kayo pwedeng umalis ng ganyan. Pinalaban mo ako? Umalis ka na, ingat. Hahanapin ko ang tagapamahala ng hotel at magreklamo sa'yo. Paumanhin, po, ganito kasi. Pinarada ninyo ang sasakyan sa VIP parking. Kapag dumating ang VIP, walang parking. Babawasan ng tagapamahala ang sweldo ko. Jianghuo, huwag na lang. Huwag natin siyang gawing mahirap. Maghanap na lang ng ibang parking.
Eh itong sasakyan na ito, bakit pwedeng pumarada dito? Hindi ba ito ay VIP parking? Ganito po, ang sasakyang ito, sa plaka pa lang, makikita na, ay VIP ng hotel namin. Natural, pwedeng pumarada sa VIP parking. VIP. Tingnan natin ang mga VIP ng Hanjong Hotel. Ano ang itsura? Tara. Jiangxing, Jiangguo, may nandito na kayo lahat ng maaga, hindi ba ako late? Jiang Yuan. Jiang Yuan. Ito ba ang kotse mo? Hindi ito ang kotse ko. Sabi ko na nga ba, ikaw na security guard. Paanong magiging VIP ng Hanjong Hotel? Security guard. Mei, Jiangxing, malamang hindi nyo pa alam. Dati siyang top sa klase. Presidente ng Student Council. Ngayon, security guard sa Mingde University. Nakakatawa talaga. Jiang Yuan. Paano ka naging ganito? Kaya nga, ano bang silbi ng magaling mag-aral? Ngayong nasa lipunan na, ang kailangan ay emotional quotient. Ang kailangan ay connections at swerte. Tulad niya na walang emotional quotient. Sa tingin ko, maging security guard, araw-araw din pinagagalitan. Ha 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 ha. Anong nangyayari? Tagapamahala. Itong Audi, gustong ay parada sa VIP parking natin. Pero pagkatapos ko siyang kausapin, gusto pa rin niyang pumarada dito. Hindi pwede yan. Bilisan niyo at paalisan ang sasakyan. Opo. Hindi ba si Amo Jiang yan? Bakit siya nandito? Pasensya na, Mr. Jiang. Ako. Tagapamahala, itong tatlo ay mga dating kaklasiko. Sila ngayong gabi ay dumalo rin sa homecoming party. Ang hirap ilipat-lipat ang kotse. At nagmamadali kami. Kaya, hayaan na lang silang pumarada dito. Walang problema. Ang inyong paaralan ay pumayag na ang homecoming party ay idaw sa aming Hansong Hotel. Ito ay pagkilala at tiwala sa amin. Ipag-utos mo na ngayong gabi bukas ang parking para sa lahat kahit sino ay pwedeng pumarada. Bilisan mo. Tama yan. Tara, magsisimula na ang party. Sige, maupo na tayo. Tara. Halika lahat. Bihira lang pumunta si Sula Oshi ngayon. Tara, mag-toast tayo sa kanya. Halika, toast kay Sulaoshi. Oo. Ang oras. Ang bilis talaga. Sa isang kisap mata, malalaki na kayo. Matanda na rin ako. Ay, Sula Oshi. Hindi ka matanda. Sa tingin ko, ikaw pa rin ang katulad ng dati. Jianguo, magaling ka pa rin magsalita. Halika, Sula Oshi. Cheers. 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 Oh, cheers. Halika, Sula Oshi. Umupo ka. Jianguo, Ay, ano ang trabaho mo ngayon? Hehehe. Su Laoshi, si Jiang Wuo, hindi na nagtatrabaho ngayon. Nasa bahay lang, nag-e-enjoy sa buhay. Ay, ang anak naman niya ay magaling. Hindi tulad ng pilyo kong anak. Araw-araw, laro lang ng laro. Ay, Sula Oshi. Retirado na ako ngayon. Hindi na nagtatrabaho. Pero narinig ko, si Jiang Yuan, gwardya pa rin sa eskwelahan. haha, kaya niyang buhayin ang sarili. Ay, Jiang Yuan. Narinig ko, may anak kang lalaki. Ano ang trabaho ng anak mo ngayon? Ang anak ko si Jing Chen. Nagtatrabaho sa isang kumpanya. Oh, nagtatrabaho bilang clerk sa isang kumpanya, tama ba? Ang sahod, ilang libo lang. Pero trabaho pa rin. Hahaha. Ay, Zhangxing, Mei. Oo nga, ibibigay ninyo ang WeChat ng inyong mga anak sa akin. Sa susunod, papatrabahuhin ko sila ng anak ko. Sa Jiang Corporation, gusto ba ninyo? Ay, Jiang Corporation. Iyan ay isa sa 4 na sikat na negosyo ng Jiang. Jiang Corporation ba? Wah, Talaga, ibigay ko na sa iyo ang WeChat ng anak ko. Siyempre, totoo. Sinasabi ko sa inyo, ang anak ko ang pinakabata sa Jiang Corporation at pinakagwapong asistenteng pangkalahatang tagapamahala. Jiang Corporation. Hindi ba yun ang anak ko? Kumpanya ba iyon ni Jing Chen? Nasa Jiang Corporation din ang anak mo? Saang department siya? Hindi ko alam kung anong department. Alam ko lang. Siya ang chairman ng Jiang Corporation. Ano? Sinasabi mong anak mo ay si Jiang Jingchen ng Jiang Group. Nagmamalaki ka lang? Haha, naku. Jiang Yuan. Lasing ka ba? Ang hotel na ito ay pag-aari ni pangkalahatang tagapamahala Jiang Jingchen. Kung may mga car ineg, magkakaproblema tayo. Pero totoo siyang anak ko. Jiang Yuan, tama na.
Matagal na kitang tinitiis. Ngayong araw na ito na dumalo sa campus event na ito. Hindi mga elite mula sa iba't ibang industriya, kundi mga nangunguna sa kanilang larangan. Sabihin mo, ikaw na isang guwardiya ng universidad na matanda. Paano ka naman nahihiyang pumunta? Ay, Jiang Yuan, hindi inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, hindi ka lang pa rin mahirap natuto ka pang magsinungaling. Tingnan mo siya, mukhang dukha, at may kapal pa ang mukha. Sabihin siya ang ama ni pangkalahatang tagapamahala dyan. Nakakatawa talaga. Mamaya may bahagi ng donasyon. Sobrang yabang ng sinabi niya. Tingnan natin kung ano ang kanyang i-donate. Salamat sa inyong lahat, mga natatanging alumni, na nakadalo ngayong araw, sa pagdiriwang ng aming paaralan. Sa paglipas ng panahon, ang mga gusali ng aming paaralan, at iba pang pasilidad, ay luma na. Kailangan na agad ang pagsasaayos. Umaasa ako na ang lahat ng alumni, ay magbigay ng inyong donasyon, upang matulungan ang paaralan na umunlad, at suportahan ang edukasyon dito. Magaling! Punong Gurulyo, huwag po kayong mag-alala, tiyak na gagawin namin ang aming bahagi para sa pagpapaunlad ng paaralan. Punong Gorolio, kung hindi dahil sa pag-aalaga ng paaralan, kayo na narito, hindi sana kayo magtatagumpay ngayon. Zhang Xing ng Batch 2096 ay nag-donate ng mga mesa at upuan para sa 3 silid-aralan. Limay ng Batch 2096 ay nag-donate ng 5 silid-aralan na may mga multimedia equipment. Salamat sa inyong lahat sa inyong mga donasyon. Chin Jiangguo ng Batch 96 ay nag-donate ng 10 silid-aralan, oo, na may mga mesa at upuan at iba pang kagamitan. Wow, tingnan mo naman siya, sa isang sambit, ay nag-commit na ng 10 silid-aralan na, kagamitan at multimedia equipment. Talaga namang anak ng Jiang Group. Ang ama ng vice-presidente. Itong gwardya, ano ang balak mong i-donate? Seguridad lang siya. Ano kayang pwedeng i-donate? Access card lang ba ang madi-donate? Oy, Jiang Yuan, di ba sinabi mo kanina lang si Jiang Jingchen ng Jiangxi Group ay anak mo? Kung gayon, sabihin mo, mag-donate ng mga mesa at upuan para sa silid-aralan, ibalik sa alma mater. Di ba maganda yon? Kung mag-donate ako o hindi, at magkano, hindi kailangan ng ibang tao na makialam at mag-utos. Ikaw na lang ang mag-manage ng sarili mo. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magsalita ng malaki. Ngayong nakadalo kayo sa homecoming activity, mga alumni, kahit marami o kaunti ang naibigay, iyon ay kontribusyon at pagmamahal sa alma mater. Pero kung may sasamantala, gustong kumain at uminom dito ng libre, di ba dapat natin siyang palayasin? Palayasin. Tulad niyang tao, hindi dapat narito, palayasin siya. Palayasin. Ano, di ka pa lumalabas? Mga kasama, huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa mga donasyon ng mga alumni. Pero malayo pa tayo sa target ng ating paaralan. Principal Liu, ilang silid-aralan pa ang nangangailangan ng mesa at upuan at multimedia equipment? Tinanong pa kung ilang silid-aralan. Parang kaya mong sagutin lahat. E di mag-donate ako ng 30 silid-aralan na mesa at upuan, multimedia equipment, at lahat ng gamit sa lab. Sapat na ba yun para sa pagpapalawak at pagsasaayos ng alma mater? Alumnong Jiang Yuan, sigurado ka bang napag-isipan mo na ito? Ang donasyon mo ay para sa 30 silid-aralan, lahat ng pangunahing pasilidad, at lahat ng kagamitan sa laboratorio. Tama, natural lang na ibalik sa alma mater, at nag-ambag lang naman ako ng kaunting tulong. Gising, Jiang Yuan, hindi ito maliit na halaga. Hindi ito 100 o 200. Isang security guard na tulad mo makakapaglabas ba ng ganyang kalaking pera? Oo, isa akong security guard, pero sa lahat ng trabaho, bawat larangan ay may magaling. At paano mo nalaman na hindi ko kayang ilabas ang perang ito? Ito'y sobrang imposible. May-ari ako ng security agency. Anong security guard ang kumikita ng ganito? Hindi ako kumikita ng ganyan sa isang taon. Ang aking clothing group ay maayos naman ang takbo. Taon-taon, gaano ba kalaki ang kita? At ikaw, isang donasyon ay ika-30 ng Setyembre. Alam mo ba kung gaano kalaki yon? Kung ilalabas, matatabunan ka. Magmayabang, dapat may hangganan. Ang yabang mo, umabot na sa langit. Tama na, Jiang Yuan. Mag-donate ka, sige, mag-donate ka nga.
Pagkatapos mag-donate, saka ka magsalita sa amin. Oo, hayaan mo kaming makasaksi ng iyong mapagbigay na kilos. Mag-donate ng ganyan karami. Kapag ginawang pera, napakalaking halaga. Cash ba o card? Pero ngayon wala talaga akong dala na cash. Wala kang ganyang karaming cash. Sa tingin ko, wala ka talaga ng ganyang karaming pera, di ba? Sandali lang po, tatawag ako para may magdala. Ano? Hindi na pumirma si Professor Su? May sinabi ba siyang dahilan? Wala. Kaya ba't hindi mo agad tinanong? Anong dahilan? Bilisan mo. Opo. Lao Jiangzong, hindi ko alam kung bakit bigla kayong tumawag. Magdodonate ako ng 30 silid-aralan ng mga kinakailangang mesa at upuan at mga multimedia equipment at lahat ng kagamitan sa laboratorio. Kaya kailangan ko ng pera. Dalhin mo ang aking black card sa Hanjong Hotel. Opo. Dadalhin ko po agad sa inyo. Sumama kayo sa akin. Opo. Jiang Yuan Black Card pa. Huwag kang natuto sa balita at TV. Ilang termino ginagamit mo rito. Ikaw, isang security guard na tiyuhin. Nakita mo na ba ang Black Card? Nagamit mo na ba? Ang mga tao ko ay darating na totoo man o hindi malalaman din. Tatay, Ikaw, bakit ka narito? Ano? Ito ang taong nagbigay sa iyo ng Black Card. Black card. Anong black card? Mga kaibigan, ito ang aking anak na si Suwan. Siya ang susando sa akin pauwi. Ganun ba anak pala ni Guru Su? Kung gayon, ang taong nagbigay sa iyo ng Black Card, wala pa o wala talagang ganoong tao Sinong maniniwala na may tao? na magbibigay ng Black Card sa isang security guard? Hoy Jiang Yuan, sigurado ka bang nagpapanggap ka lang? Nagpapanggap ka lang na nag-donate? Kung gusto mong magyabang, sa ibang lugar ka na lang. Dito pa sa pulong ng mga nagtapos. At nagpapanggap kang nag-donate. Ang pagpapanggap na nag-donate ay krimen. Oh, may tao ba? Itong taong nagpapanggap na nag-donate palabasin sa party. Sandali kung may sasabihin. Mag-usap tayo ng maayos. Bakit bigla na lang magpapalabas ng tao? Sige, dahil nagsalita na ang anak ni Guru Suako. Ngayong gabi, pakakawalan na kita. Basta mag-crawl ka sa mga bubog ng salamin at sumigaw ka ng, "Ako ay manloloko. Ngayon lang kita pakakawalan." Gumapang ka na, bilisin mo. Gumapang ka na. Bilisin mo. imposible. Jiang Yuan, dahil hindi mo pinapansin, tatawag ako ng pulis. May tao ba? Ilabas muna natin siya. Tigil! Ang laki ng loob. Alam niyo ba kung sino siya? Anak, bakit ka nandito? Tay, bakit ka narito? Hindi ba ito si Vice President Chin Fang? Ay, Vice President. Siya ang pinakamatapat na katulong ni Chairman Jiang Jingchen. Matapat na katulong. Talagang mahusay siya. Haha. Oo, ito ang aking anak. Ang pinakabata sa Jiang Group, pinakagwapong Vice President Chin Fang anak. Tay, pumunta ako sa Mingde High School para sa 100th anniversary celebration. Anak, tulungan mo si tatay na itaboy itong scammer na si Jiang Yuan. Itaboy. Mandurugas sa donasyon. Tay, hindi ba't pinalaki mo kami na maging mabuti sa kapwa? Bakit mo naman siya sinasabi ng ganyan? Ay, anak, maging mabuti sa kapwa. Hindi naman ibig sabihin na hahayaan nating tawagin tayong tanga ng iba. Itong si Jiang Yuan, minsan sasabihin na ang boss mo na si Jiang Jingchen ay anak niya. Minsan naman, mandurugas daw siya sa donasyon. Sasabihin niyang magdodonate siya sa school ng mga desk at upuan para sa opisina at mga multimedia equipment. Sa tingin mo, kaya ko bang tiisin iyon? Tay. Chinfang, dala mo na ba ang hinihingi ko? Ay, hindi naman. Sino ka ba? Pinapalagay mo bang magdala ang anak ko ng gamit para sa iyo? Ikaw talaga. Tay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito. Lao Jiangzong, pasensya na. Ay, Nalate ako. Ang inyong black card. Black card.
Black card. Black card talaga. Yang Zong anak siya. Siya ang aming chairman ng Jiang Group. Lao Jiangzong. Ano? Siya ang aming Jiang Group ama ng chairman Lao Jiangzong. Principal Liu, swipe na po. Anak. Siya talaga ang ama ni Jiang Zong. Mahal na Black Card client, na-donate na ninyo sa Ming High School. Ang pondo para sa educational equipment, pumasok na sa account. Nako, Donasyon talaga. salamat. Talagang na-donate na. Pondo para sa educational equipment, iyon ay para sa 30 silid-aralan na kompleto, lahat ng kagamitan sa pagtuturo, at lahat ng kagamitan sa laboratorio. Magkano kaya yon? Lao Jiangzong. Pasensya na po. Ang tatay ko ay uminom ng 2 baso. Tapos nagwawala na. Huwag na po ninyong isipin. Ang Jiang Group ay palaging pinapatakbo ng aking anak na si Jingchen. At wala akong kinalaman. At hindi rin ako ang inyong Lao Jiangzong. Ito hoy, Jiang Yuan. Jiang Yuan, pasensya na. Ako ay bulag. Huwag mong saktan ang anak ko. Tayo na. Huwag mong isipin. Ayos lang. Jiang Yuan, ang anak ko ay bata pa. Hirap niyang naabot ang posisyong ito. Huwag mong sabihin na dahil sa akin ay mapahamak ang anak ko. Bilang ama, ano ang dapat kong... Naku, Lao Chin. Sinabi ko nang huwag mong isipin, paano ko naman sasaktan ang anak mo? Maniwala ka. Salamat, Jiang Zong. Salamat. Siya ay isa sa 2 financial twins na si Jiang Yuan. Talagang nakatago. Interesante. Miss Su. 1-1. Kilala mo ba si Jiang Yuan? Medyo kilala ko siya. Hindi inaasahan ni Guro Su na siya pala ang anak mo. Si Miss Su ay isang tunay na magiting na babae. Kumusta? Ako si Jiang Yuan. Madalas kitang banggitin ng tatay ko. Sabi niya, ikaw ang pinakamagaling niyang estudyante. Ay, siguro Su ay laging ganyang hinihikayat ang kanyang mga estudyante. Miss Su. Miss Su, balita ko profesor ka sa Ming University. Ito, tagay ko sa iyo. Pasensya na, hindi ako umiinom. Tay, gabi na. Umuwi ka na at magpahinga. Oo nga. Kailangan ko nang umuwi, mga kaibigan. Magkita na lang tayo sa susunod. Oo, kailangan ko na ring umalis. Mr. Jiang, ihatid ko kayo. Siya nga pala, Mr. Jiang. Magkasabay naman tayo ng daan. Sabay na tayo. Ay, huwag na kayong mag-abala. Mag-taxi na lang ako. Nakatira ka pa ba sa Sunshine Compound? Ihahatid kita. Doon din ako nakatira. Salamat sa inyong lahat. Pero, si Jiang Yuan na lang ang isakay ko pa uwi. Malapit lang ang subdivision ko sa inyo. Sige na nga. Tara na, Guro Su. Miss Su, nakarating na ako. Salamat sa pagsundo sa akin. Hindi man lang ako uminom ng tubig sa hotel. Medyo nauuhaw ako ngayon. Hindi mo ba ako aanyayahang umakyat para uminom ng tsaa? Tingnan mo ako. Nakalimutan ko. Basta si Miss Su, hindi niya iinda ang tsaa kung mahina. Sige, tara na. Si. Ay, pasensya na. Ito ay lumang subdivision. Walang elevator. Kailangan mo na lang umakyat ng hagdan. Okay lang. Ayos ka lang ba? Okay lang. Ang taong ito, talaga naman. Binangga ako, hindi man lang nagsabi, tumakbo agad. Mga kabataan, marahil ganyan talaga sila. Kung may gagawin, laging nagmamadali. Tara na.
Dumating na tayo. Binuksan ang pinto, may pumasok na estranghero sa bahay. Nasuri ko na ang mga kwarto. Wala nang iba. Pasensya na, Lulu. Muli, hindi kita naprotektahan. Ito ay, Ito ang aking yumaong asawa. pasensya na. Okay lang. Maaga siyang umalis. 15 taon na siyang wala. Ah, tama. May nakapasok sa bahay. Yung nakabangga sa'yo. Baka yun ang magnanakaw. Pero huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na ang pulis. Pero, malamang sa hotel tayo matutulog ngayong gabi. At yung tsaa na ipinangako ko, hindi rin kita matitrato ngayon. Okay lang. Utang mo sa akin ang isang tasa ng tsa. Ah, tama. Tumawag ka sa pamilya mo. Ipaliwanag mo ang sitwasyon. Siya. Tingnan ninyo, ang artificial intelligence ay ang uso sa susunod na 30 taon. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Ngayon, sinabi ni Professor Su na ipagpaliban ang kontrata. Marahil, may mga alinlangan pa siya. Kaya, kailangan nating mabilis na makaisip ng mas mahusay at mas kasiyasyang proposal para sa kanya upang makamit agad ang kolaborasyon. Ano ang mga opinyon ninyo? Sabihin ninyo lang sa akin. Ay, Tay, nasa pulong ako. Pwede bang wag mo akong tawagan? Ang pulong ngayon napakahalaga para sa akin. Mga kasama, ngayon kailangan nating pag-usapan ang plano ng partnership mapag-usapan. Sikaping bukas makipagtulungan kay Professor Su. Kumusta? Nakausap mo na ba ang anak mo? Oo, nakausap ko na. Pero nasa pulong siya. Walang oras para pakinggan ako. Naku, ang batang ito. Kapag busy sa trabaho, hindi na pinapansin ang iba. Mukhang kamukha mo siya, sapagkat anak ng ama. Noong bata ka pa, siguradong isang puso nakatuon sa karera. Dahil noong bata ako, masyadong nagbibigay halaga sa karera, kaya napabayaan ang pamilya. Kahit ang pinakamahalagang tao, hindi ko naalagaan. Ngayon gusto ko nang bumalik sa pamilya. Maglaan ng mas maraming oras para sa anak ko. Pero hindi ko inaasahan na siya ay naging busy. Ang pag-iisip ng tao ay nagbabago, habang tumatanda nagkakaroon ng pagbabago. Sa tingin ko, sa ilang taon, maiintindihan niya ang iyong mabuting layunin. Tay, tapos na ako rito. Mayroon ka bang urgent na kailangan? Jing Chen, may magnanakaw sa bahay. Huwag kang umuwi pagkatapos ng trabaho. Nasa hotel ako ngayon. Ano? Saang hotel ka? Pupunta ako agad. Ngayong gabi, maraming salamat sa iyo. Walang anuman. Ah, tama nga pala. Malapit na ba dumating ang anak mo? Uuna na ako. Sige, magkita na lang tayo sa ibang araw. Magdahan-dahan ka sa pagmamaneho. Tay, sino yung taong yon? Anak yun ng advisor ko noong high school. Sabi ko na nga ba, kaya pala ang ganda ng itsura niya. At saka parang napakabait. Narinig ko kay Guru Su na single pa raw siya. Hoy Tay, single ka rin naman, di ba? E di bagay kayong dalawa. Ano ba yung sinasabi mong kalokohan? Ah, saka, bakit kayo nagmeeting sa kumpanya ng ganito kahuli? May problema ba ang kumpanya? Abay, biglang sinabi ni Professor Su na ititigil muna ang kontrata. Ako, dinala ko ang mga executive at shareholders ng kumpanya para magpulong. Ganun ba?
ang schedule ni Profesor Suano na ang resulta ng pag-iimbestiga. Kamakailan lang ay bumalik siya sa kanyang bayan na Jiangcheng at gusto rin niyang makipag-partner sa Jiang Group sa AI field. Ito ang profile ng Jiang Group. Jiang Yuan. Jiang Group ay kumpanya ng anak ni Jiang Yuan. Mr. Lee, ngayon, ikaw ang kinikilala bilang hari ng pananalapi, hindi siya dapat ikatakot. Ang Jiang Yuan, noong una, ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Jiang Yuan, 15 taon na. Sa pagitan natin, dapat nang matapos. Tatay, ngayong gabi, huwag ka nang tumuloy sa hotel. Lumipat ka sa binili ko para sa iyo na villa at doon ka manirahan. Dati na kitang sinabihan, ang Sunshine Compound ay isang lumang komunidad, hindi ligtas. Ayaw mong makinig. Ang Sunshine Compound na ito ay binili ko at ng nanay mo gamit ang unang malaking kita namin. Matagal na tayong nakatira dito. Na-attach na tayo. Tatay, na-miss mo na naman si nanay? Kailan ba hindi? 15 taon na simula nang mawala siya, at 15 taon ko rin siyang na-miss. Naiintindihan ko. Walang silbi ang mag-alala. Kailangan nating magpatuloy. Sa ngayon, titira na ako sa malaking villa na binili ng anak ko para sa akin. Tatay, simula ngayon, huwag ka nang magtrabaho bilang guwardiya. Mag-relax ka na lang sa bahay. Ano ito? Ito ang bagong proposal na ginawa namin. Naniniwala ako, tiyak na magugustuhan ito ni Professor Su. Pupunta ako para mag-empake ng gamit mo. Dahil nangako ako kay Jing Chen na hindi na magpapatuloy bilang security guard, ngayon ay magre-resign na ako. At ibabalik ko na ang uniforme. Hoy, kumusta? Magandang araw, ate. Ang babait ng mga tao sa subdivision na ito. Lola, Lola ni Xiaoru, ate, okay lang po kayo? Lumayas ka. Ikaw ba ang nakabangga sa kanya? Ikaw naman, binibini. Tama na. Mas mabuting tumawag muna tayo. Kumusta? Ito ba ay 120? Oo. May taong nahulog dito. Sa Xingfu Village. Ikaw ang guard dito, di ba? Naalala na kita. Kung may mangyari man kay Lola ngayon, hindi kita patatawarin. Ate, huwag kang mag-imbento. Hindi ako ang nakabangga sa lola mo. Siya mismo ang nahulog. Miss Chen, ano bang nangyari? Supervisor Zhao, buti nandito ka. Ito pong guard nyo ang nakabangga sa lola ko. Kaya siya na ospital. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabayad ngayon, isasakdal ko kayo sa korte. Sinasabi ko sa iyo muli, hindi ako ang nakabangga sa kanya. Supervisor Zhao, tingnan nyo siya, nagsisinungaling pa. Hindi pa umamin. Hindi ko ginawa iyon. Bakit ko aaminin? Tama na. Tama na. Ano ba ang itinuro sa iyo ng security department? Ang may-ari ang priority. Serbisyo muna. Paano mo nagawang kausapin ng ganyan ang may-ari? Priority ang may-ari. Serbisyo muna, di ba? Sinaktan mo ako. Ito ang pakikitungo mo sa may-ari. Sabi mo ikaw ang may-ari dito. Ito ay eksklusibong village. Hindi ito palengke. Sa itsura mong yan, nagpapanggap ka pang may-ari. Akala mo hindi ko napapansin yung uniforme mo. Paano naman maninirahan dito ang isang security guard? Oo, Security guard ako. Ano? Bawal ba dito ang security guard? ikaw. Kahit magtagal ka pa sa trabaho, hindi mo kayang bilhin kahit isang palikuran dito. Tama na yung pagdadahilan mo. Humingi ka na ng tawad kay Miss Chen. Nakatira ako sa A88. Pwede kayong tumawag sa may-ari para kumpirmahin ang pagkatao ko. Ang A88 ay tirahan ng chairman ng Jiang Group, si Jiang Jingchen. Sino ka ba? Nakatira ka sa A88? Ako ang tatay ni Jiang Jingchen. Hahaha. E di ako ang lolo ni Jiang Jingchen. Sabihin mo nga, security guard ka lang.
Parang ayaw mong maniwala hanggat hindi mo nakikita. Tara na, Miss Chen. Isasama ko siya pabalik. Pagdudusahin ko siya. Bitawan mo ako. Tigil. Tigil. Guru Su, bakit ka nandito? Tagapamahala Zhao. Sino yan? Si Guru Su to. Sa Lanjing Villa natin. Kaibigan ng presidente. Huwag mo akong kausapin ng walang kwenta. Ipaliwanag mo nga sa akin kung paano mo tinrato si Mr. Jiang. Kilala ni Guru Su ang gwardiya na ito? Security guard? Anong security guard? Siya ang presidente ng Jiang Group. Ama ni Jiang Jingchen. Guru Su, nagbibiro ka ba? Paano siya magiging? Mukha ba akong nagbibiro? Ikaw ang tagapamahala ng ari-arian ng subdivision na ito. Tagapamahala ng ari-arian, di ba? Nang mamaliit ka, isusumbong kita. Mr. Jiang, isusumbong mo ako? Tiyak na sisibakin nila ako. May mga magulang ako at mga anak. Napakahalaga sa akin ang trabahong ito. Patawarin niyo na po ako ng isang beses. Ako ang mali kanina. Kahit na siya ang ama ni Jiang Jingchen. Ano naman, tama namang nakabangga siya ng tao. Hindi ba dapat siyang managot? Oh, maraming CCTV sa subdivision. Suriin natin ang CCTV. Malalaman natin kung sino ang tama. Oo. Kukunin ko na ang CCTV footage. Base sa CCTV footage, na natomba si Grandma Wang, ay walang kinalaman si Mr. Jiang. Malinaw ang ebidensya. Ano pa bang masasabi mo? Sabi niya tutulungan daw niya. Akala ko siya ang nakabangga, at sa sobrang simple ng suot niya, may dala pa siyang uniforme ng guard. Sige. Pasensya na. Ganyan ka ba humingi ng tawad? Pasensya na, Mr. Jiang. Nagkamali ako, kasalanan ko, at salamat sa pagligtas ng lola ko. Pupunta muna ako sa ospital para makita si lola. Aalis na rin ako. Ang mga bata ngayon, talaga naman. Itong batang babae, may intindihan naman na nag-aalala sa lola. Oo nga, Miss Su, ang itsura mo kanina para kang guro na pinapagalitan ng estudyante. Dahil isa naman talaga akong guro. Totoo ba? Saang school ka po nagtuturo? Kakabalik ko lang galing abroad. Sa tulong ng kaibigan, nagtuturo lang ako ng ilang klase sa Mingde University. Ngayon, nakatulong ka na naman sa akin. Parang ang swerte ko sa'yo. Dapat talaga kitang pasalamatan ng maayos. Tama na. Utang na loob mo na lang sa akin. Hindi pwede. Isama mo pa noong isang beses, yung tsaan na inutang ko sa'yo, pangalawang beses na ito. Wala yun, may pagkakataon ka pa ring bayaran. Pasok. President Jiang, nandito si Professor Su. Siya pala. Pangulong Jiang, kumusta po? Professor Su, bakit kayo mismo pumunta? Dapat ako ang bumaba para sunduin kayo. Pangkalahatang tagapamahala Jiang, sobra naman kayong magalang. Pumunta ako rito para marinig ang inyong pananaw sa pamilihan sa hinaharap at ang mga bentahe ng Jiang Grupo. Sige, tuloy po kayo. Oo, Professor Su. Pwede ninyong isaalang-alang ang aming produkto at ang aming initial investment ay mga 500 million. Mr. Jiang, ang inyong anak ay talagang mahusay. May dating katulad ng sa inyo noon. Professor Su, ito ang pinakabagong proposal. Paki-check po. Ang proposal na ito ay walang kapintasan. Pumapayag ako sa partnership sa Jiang Group. Sana maganda ang partnership natin. Professor Su, pasensya na sa pagtatanong. Kilala ba ninyo ang tatay ko? Oo, kilala ko ang iyong ama. Pero hindi pa niya alam ang tunay kong pagkatao. Sana po ay itago ninyo ito. Sige, walang problema. Pasensya na. Sasagot ako ng tawag. Kumusta? Guru Su, kumusta? Ako si Haonan. Bakit hindi ka pumasok kaninang umaga? Darating ka ba mamaya? Haonan, paano mo nakuha ang number ko? Isang phone number ay hindi hadlang para sa akin. Guru Su, ngayong gabi, libre kitang kape. Haonan, naipaliwanag ko na sa iyo ng napakalinaw. Sobrang laki ng agwat ng edad natin, at estudyante ko pa kita. Hindi angkop na maging magkasintahan. Alam kong wala kang interes sa akin ngayon. Baka sa pagdaan ng panahon, magkaroon ka na ng interes. Ilang araw na akong naaabala ni Haonan. Mukhang kailangan ko ng paraan para matigil na ang kanyang pag-asa. Mr. Jiang. Mr. Jiang, tingnan mo ang stock market ngayon. Anong nangyari? Ang AI ang uso sa merkado. Paano biglang nag-stop ang pagbagsak? Pinaghihinalaan ko na may nag-short sa AI. Chin Fang tipunin ang lahat ng may-ari ng sapi para sa pulong ng lupon. Opo, Sa telepono sinabi mong bayaran ko ang pabor. Hindi ko inaasahan na dadalhin mo ako sa lugar na ito. Mula nang graduate ako, ito ang unang beses na bumalik ako. Sa bagay na iyon,
Anong tulong ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Gusto kong gumanap ka ng isang papel. Gumanap? Ma'am Sue, bakit ka pumunta sa eskwelahan? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Na-save mo ba ang number ko? Sino ito? Ma'am Sue, sino siya? Ito ang estudyante ko, Hao Nan. Ito ang asawa ko, Jiang Yuan. Imposibleng asawa mo siya. Paano siya magiging asawa mo? Nag-imbestiga na ako. Single ka talaga. Mayroon pa kaming isa. Isang anak na lalaki na kasing edad mo. Ganito pala ang pag-arte. Mukhang si Miss Sue ay gusto akong gamitin para iwasan ang mga manliligaw. Hindi. Tiyak na artista na inupahan mo iyan. Ang tanda niya, mukha siyang gusgusin. Para siyang security guard. Guro Sue, gusto mo akong lokohin. Siya ang asawa mo. Humanap ka naman ng matangkad at guwapo. Hindi ako naniniwala na ganyan siya. Sa puso ko, higit siya sa kahit sino. Ang pag-arte mo. Masyado bang totoo? Guro Sue, tingnan mo ako. Mas magaling ako sa kanya. Hindi pa ako graduate. Nakapagtatag na ako ng isang AI studio. Pagkatapos kong graduate, diretso akong papondohan ng tatay ko para magtayo ng kumpanya. Mabilis na magiging maayos ang kumpanya ko. Kapantay ng Jiang Group, ako ang susunod na Jiang Jingchen. Magaling ka, binata. Ang may tiyaga ay magtatagumpay. Naniniwala akong kaya mo. Tito, naiintindihan mo ba talaga? Alam mo ba kung ano ang AI? Alam mo ba kung sino si Jiang Jingchen? Kahit ang Mingde University, first time mo rin dito, di ba? Hindi naman. Ang coincidental, di ba? Nasa itaas pa nga ang litrato ko. Mayroon talagang hindi tiyak na tao na may parehong pangalan? Hindi ko naman tatanggapin. Siya ang asawa mo. Ang relasyon namin ay hindi nangangailangan ng pagtanggap mo. Guro Sue, patutunayan ko ang aking sarili. Mas bagay ako sa iyo kaysa sa kanya. Pasensya na. Nakakahiya. Mula nang turuan ko si Haona ng ilang klase, sinimulan na niya akong imbestigahan. Ayaw akong bitawan. Gusto niya akong maging kasintahan. Wala na talaga akong magawa. Kaya napilitan akong gawin ito. Okay lang na panoorin siya. Parang pinapanood ko ang anak ko, na nasa rebellious stage. Medyo nakakatuwa. Bakit hindi mo siya tanggapin? Lalaking hindi kasal, babaeng hindi pa asawa. Pwede mo siyang subukan. Masyado siyang bata. At ayoko naman ng lalaking mas bata sa akin ng sobra. Hindi talaga siya yung tipo ko. Anong tipo ng lalaki ang gusto mo? Pwede kitang tulungang maghanap. Gusto ko yung masipag at matapang, may ambisyon at nag-aalaga ng pamilya. Mas mabuti kung handang tumulong sa iba. Eh di ako yung sinasabi mo. Biro lang. Okay lang, pwede kitang tulungang tingnan. Nalaman ko na, hindi ka talaga ang outstanding student representative ng Mingde University. Ikaw ay isang security guard. Akala ko umalis ka na, pero nag-imbestiga ka talaga sa akin. Kung ikaw ay isang security guard, pumunta ka sa kumpanya ng tatay ko bilang security guard, bibigyan kita ng triple na sahod. Ano sa tingin mo? Pero may isa akong kondisyon. Kailangan mong lumayo kay Guro Sue. May posibilidad ba na hindi ako naghihikahos? Hindi ka naghihikahos? Magkano kinikita mo bilang security guard sa isang buwan? Guro Sue, sa tingin ko, ang pagkakakilala mo sa akin ay hindi pa sapat. Ganito na lang. Sumama ka sa akin sa aking studio at umupo. Ipapakita ko sa iyo, Manong, kung wala kang gagawin, sumama ka sa akin. Deng, 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 deng. Guro Sue, ano sa tingin mo? Hindi masama, di ba? Ang aking studio, ako lang ang karapat-dapat sa iyo. Aba! Kiang, anong nangyari? Paano nangyari na naalis ang mga gamit at naubos ang laman ng studio? Hao Nan, sa wakas nahanap na kita. Bumagsak ang stock ng AI. Hindi na kaya. Sandali, hindi na ako makikipag-usap. Kailangan ko nang magbenta ng mga stock ng AI na hawak ko. Ikaw din, bilisan mo. Bumagsak ang stock ng AI. Malaki ang pagbagsak ng AI stocks. Tay? Hao Nan, ang mga ari-arian natin ay sequestered na. Malapit na tayong mabangkarote. Huwag ka nang umuwi sa mga susunod na araw. Paano nangyari ito? Ayos ka lang ba? Pinakabagong balita, si Li Guangxiong, na tinaguri ang hari ng pananalapi, ay muling pumuntirya sa larangan ng AI. Nag-short sa buong financial market ng bansa. Ang mga sumusunod na kumpanya ay nag-file ng bangkarote. Mr. Lee, maligayang pagdating sa Jiangcheng. Kumusta na ang mga pag-aayos? Bukas, makokontrol na ang Jiang Group ng buo. Jiang Yuan. Siguradong panalo ako ngayon.
Ang mga bastos na nag-short sa AI, pwede bang mamatay na? Ang negosyo ay parang digmaan. Kapag natalo, ganap natalo, at saka hindi ka pa naman nasa dead end. Ikaw, na, security guard lang. Anong alam mo? Gusto ko munang mapag-isa. Kami na lang maghatid sa'yo pa uwi. Guru Su, ayokong makita mo. Ang laglag kong itsura. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng katangahan. Makakaahon din ako. Oo. Bumababa ang stocks. Normal lang yan. Inaasikaso na namin. Maaari pa rin kayong magtiwala sa aming grupo. Pangulo Wang, kumusta? Ape, President Jiang, naniningil na ang bangko. alam ko na. Ako na ang bahala. Maraming investors ang nagtipon sa baba ng kumpanya. Pero inutusan ko na ang security para asikasuhin. Hindi ko na kailangan pumunta ng personal. Ibalik ang pera ko. Pinaghirapan ko yan. Ibalik ang pinaghirapan ko. Kumalma kayo. Ipapaliwanag ni President Jiang sa inyo. Anong ipapaliwanag? Palitan na lang ng pangalan bilang basurang stocks. Ito ang pera ng nanay ko para sa pagretiro. Parang hindi ito pagbili ng stocks. Parang magnanakaw kayo. Mga Ginoo, ang stock market ay may panganib. Kailangan maging maingat sa investment. Alam naman ng lahat yan. Ang pag-invest sa stocks ay may panalo at talo. Ang lala ng pagbaba ng stocks. Malaki rin ang kawalan ng aming grupo. Te, anong malaking kawalan? Kayo mismo ang gumawa niyan. Sige, sugod. Basagin ang mapagsamantalang kapitalistang yan. Anong ginagawa ninyo? Iyo Chian, dumating ka na. Ikaw, ihatid muna ang mga ito ng security pababa. Ngayon, maraming reporters. Huwag nating palalain ang gulo. Ngayong ganito na ang sitwasyon, hindi na pwedeng umatras. Hindi pwedeng hayaan ang mga investor na ito na magmalabis. Mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, may mga malalaking manlalaro sa pananalapi na nagbabalak na ibagsak ang merkado ng AI. Biktima rin ako. Ang mga sinasabi ninyo, walang kahit isa ang mapagkakatiwalaan. I liquidate na lang lahat. Niloko mo kami. Pinaghirapan naming pera yan. Manloloko. Uy, lahat, pakinggan ninyo ako sandali, okay? Mr. Jiang, may pinagdadaanan din. Noon, ayaw ko siyang pumirma ng kontrata. Hi, hindi nakinig si Mr. Jiang. Tao lang naman. May mga pagkakamali talaga. Sana maintindihan ninyo lahat, okay? Noong una, in-advertise ninyo, siya ay isang business genius. Ngayon, nagkaproblema. Wala nang silbi ang mga sinasabi na yan. Ay sila'y na ang pera. Panatilihin ang kaayusan. Dalhin sila sa loob ng kumpanya. Sige, pag-usapan natin. Sinabi ni Mr. Jiang na ang mga ito, walang hiya ay itaboy. Anong ginagawa ninyo? Bakit? Ang manakit ng tao ay labag sa batas. Suntukin ng malakas. Sinabi ni Mr. Jiang kahit anong mangyari, sasagutin ng Jiang Corporation. Sinasabi ko sa iyo, Kung mag-shoot ka pa, ang camera mo, babasagin ko ito. Narinig mo ba? ang Jiang Group ninyo, bakit kayo sobrang mayabang? Sinong maglalabas ng video ngayon, huwag mong subukan. Ang presidente namin, si Jiang, hindi kayo patatawarin. Umalis ka na. Buwisit, kiyang tao, sinira mo ako. Sinira ka? Hindi naman. Tinutulungan kita. Tinutulungan? Inilalagay mo ako sa apoy. Inuutusan kita, ngayon din. Kunin mo ang shares mula sa mga investors. Ito, malamang kailangan ng board meeting. Ako ang pinakamalaking shareholder. Ako ang may pinakamataas na desisyon. Ginagamit mo ang pagiging pinakamalaking shareholder para apihin ako? Hindi ko ginagamit, kundi ginagamit ko ngayon ang pagkatao ko bilang pinakamalaking shareholder para apihin ka. Mukhang masyado ka pang naive. Ang negosyo hindi laro. Hindi ganoon kadali. Uy, Tay. Ano yon? Ako? Ayos lang ako. Maghahanda ako kasama ng partner ko na kumain. Ang kumpanya. Sobrang busy lately. Ngayong gabi, hindi na ako uuwi. Tatay, Jing Chen, ang kumpanya, may problema ba? wala. Huwag magmadali sa trabaho. Tatay, wala talaga. May tatawag ako. Mr. Jiang biglang hinihiling ng mga shareholder magdaos ng pulong. Kayo na lang ang kulang ngayon. Sige, naiintindihan ko. Tatay, may kailangan pa ako sa kumpanya, mauna na akong mag-asikaso. Sige. Pero pinadala ng Jiang Group, ng mga security guard naman akit. Ngayon, ang Jiang Group ay bumagsak muli ang stock. Ang mga investor ay dumadagsa sa Jiang Group para humingi ng paliwanag. Ang ginawa mo ay pabigla-bigla. Simula pa lang ay, gusto mong gumawa ng AI. Kaya nangyari ito. Ngayon, buti pa, may nangyaring problema. Lalo pang pinasama. Sabi ko na nga ba, hindi siya angkop sa posisyon ng chairman. Mga Ginoo, ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Mr. Jiang. Lahat ito ay siya. Si Qian Tao ang nagset ng bitag. Ikaw ay nagsasabi ng kalokohan.
Shareholder din ako ng kumpanya. Paano ko magagawa na makasama sa interes ng kumpanya? Ngayong ganito na, sinisisi pa si Mr. Chen. Huwag mong isipin na ikaw ang chairman ng grupo. Ay pwedeng gawin ang gusto mo. Mga Ginoo, bigyan ninyo ako ng oras. Sigurado akong aakayin ng kumpanya lalabas sa kagipitan hump. Mabuti kang magsalita. Paano mo? Aakayin ng kumpanya palabas ng kagipitan? Pinapabayaan mo ang mga security guard na manakit ng mga investor ng kumpanya. Ang mga investor sa hinaharap, paano maniniwala sa kumpanya? Ang ating kumpanya, paano pa uunlad sa hinaharap? Jiang Jingchen, sinaktan mo ang mga investor na kasama sa interes ng kumpanya. Ikaw ay hindi na angkop na maging chairman ng Jiang Group. Iminumungkahi ko. Palitan ng chairman. Sumasang-ayon. Sumasang-ayon din ako. Edi, susunod na lang ako. Hindi ako pumayag. Jiang Group, itinatag ito ni President Jiang. Hindi magagawa ng kumpanya kung wala siya. Kung ganyan ang sabi mo, Jiang Group ay para lang kay President Jiang. Hindi may kakailana. Mula nang itatag ang kumpanya hanggang ngayon, si President Jiang ang may pinakamalaking kontribusyon. Ngunit ang krisis ng kumpanya ngayon ay dahil din sa kanya. Jiang Jingchen, mas mainam na maging marangal ka at pumayag ka na. Kahit napalitan ninyo ako bilang chairman, dapat ay magkaroon ng pulong ng mga shareholder. Jiang Jingchen, sinaktan mo ang mga shareholders na kasama ito sa interes ng kumpanya. Akala mo ba na sa pulong ng mga shareholder, may mga shareholder na susuporta sa iyo? Bukas na ang pulong ng mga shareholder. O ano, naantala mo ang araw na ito? May maisip ka bang paraan? Kung may maisip akong paraan, Haha, kung may maisip kang paraan, luluhod ako at yuyuko. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Pero sayang, wala kang kakayahan. Bukas, abangan ko. Tara na. Jingchen, talagang hindi gagawa ng ganitong bagay. Tiyak na may taong naglagay ng paratang sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Li Guangxiong ay agresibo. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang tulungan. Li Guangxiong, hindi na ako papayag na saktan mo ang aking pamilya. Sa pagkakataong ito, tapusin na natin ito. Mr. Liu, pwede ba? Mangutang ulit ng kaunting pondo? Ako? Mr. Jiang Mei, naghahanap sa iyo. Mangungulit na naman ang bangko? Taga Guangmei Investment Bank iyon. Ano? Ang Guangmei Investment Bank ay nasa industriya, ang pinakamataas na bangko sa pamumuhunan. Maraming tao ang gustong makipagkita, pero hindi maabot na malaking kumpanya. Paano nila ako hahanapin? Sige. Pupunta ako ngayon. Mr. Wang, ang mga kondisyon ng inyong Guangmei Investment Bank medyo masyadong mahigpit naman yata. Hindi lang 50% bahagi ng kumpanya, kundi pati na rin ang ganap na kontrol. Ito ay parang pinapunta mo akong ibenta ang kumpanya sa inyo? Mr. Jiang, maaari mo ring isipin iyan. Pagkatapos ng lahat, ayon sa kasalukuyang kalagayan ng inyong kumpanya, kung hindi mo tatanggapin ang tulong mula sa Guangmei Investment Bank namin, ang tanging magiging resulta ay isa lamang. Ang pagkabangkarote at likidasyon. Ang hawak ko lang ay 35% bahagi. Paano ko matatanggap ang kondisyon ninyo? Huwag kang mag-alala diyan. Kami ang bahala. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung tatanggapin mo o tatanggihan mo. Lalabas ako para mag-isip. Babalikan kita mamaya. Si. Mr. Jiang, bakit nandito ka pa sa opisina? Sakto naman, iyong mga dokumento ng kumpanya at selyo, ayusin mo. Pagkatapos ng pulong ng lupon, mamaya, ako na ang bagong chairman para mas madali ang turnover. Huwag kang masyadong malungkot. Kunin mo ang pera na ibibigay sa iyo ng kumpanya. Sapat na iyon para gastusin mo sa buong buhay mo. Hindi pa tapos ang laban. Ang sinasabi mo ngayon, medyo maaga pa. Hahaha. Sinabi ko na sa iyo noon pa man, ang negosyo ay parang digmaan. Napakalupit. Hindi talaga bagay sa iyo. Ang huling magtatagumpay ay ako lang. Hahaha. Mr. Jiang, ano na po ang pasya ninyo? Mr. Wang, pumapayag ako sa inyong mga kondisyon. Pero, ang Jiang Group ay bunga ng aking mga taon ng paghihirap. Gusto ko ring humingi ng isang kahilingan. Sabihin ninyo. Ang Guangmei Investment Bank ay isa sa mga pinakasikat at nangungunang investment bank sa mundo. Nabalitaan ko na ang inyong chairman ay isa sa business duo na isang business genius. Ako ay gustong makipagkita sa inyong chairman. Sigurado po kayo? Sigurado ako. Si. Aayusin ko para sa inyo. At saka, inaasahan ko talaga ang tagpuan ng inyong pagkikita. Inaasahan ko rin.
Mr. Jiang, sandali lang po. Darating na ang aming chairman. Sige, sabi ni Wang Lei, inaasahan niya ako at ang Guangmei Investment Bank na magkikita ng chairman. Anong ibig sabihin? Baka naman nakita ko na dati ang chairman na ito. Jiang Jingchen! Saan ka nagpunta? Hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-ayos ng gamit at makipag-turnover sa akin? Kian Tao, hindi pa nagsisimula ang pulong ng mga may-ari ng sapi. Bakit ka nagmamadali? Huwag mong isipin na sa pag-iwas ay magiging maayos ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka lilitaw sa harap ko sa loob ng 10 minuto at ayusin ang turnover ng chairman sa akin, bukas, hindi ka makakakuha ng kahit piso. Kian Tao, lakas loob mo? Ano bang hindi ko kaya? Nakipag-ugnayan na ako sa ibang shareholders. Ikaw ang may kasalanan muna. Hindi ka lang makakakuha ng pera sa pag-alis ng share sa oras na iyon. Kailangan mo pa bayaran ang pinsala ng kumpanya. Sa oras na iyon, magkakaroon ka ng maraming utang. Kasama ng iyong amang walang kwenta, magkasama kayong maging guard para bayaran ang utang. Gago, ikaw. Mr. Jiang, ang aming Guangmei Investment Bank, dumating na ang chairman. Tatay? Tatay, bakit ka nandito? Ginoong Jiang, ipapakilala ko sa iyo. Ito, si I, ang chairman ng Guangmei Investment Bank, Jiang Yuan. Ikaw ay ang chairman ng Guangmei Investment Bank. Paano nangyari yan? Ano, anak, hindi ka naniniwala. Ang litrato mo kasama si nanay tatay. Ikaw nga talaga ang chairman ng Guangmei Investment Bank. Pwede bang peke? Jingchen, alam ni tatay, sa mga araw na ito marami kang pinagdaan ng hirap, wala yon. Ngayon, si tatay ay nandito para tulungan ka. Kahit anong mangyari, kahit anong problema ang harapin mo. Si tatay ay palaging iyong kanlungan. Tatay, sa mga taong ito itinatag ko ang Jiang Corporation para maging mas malakas ako. Gusto kong bigyan ka ng pinakamagandang buhay. Gusto kitang protektahan, pero hindi ko inaasahan na ikaw pala ang magproprotekta sa akin. Jingchen, alam ni tatay na laging matapang ka. Kaya dati hindi ako tumulong sa'yo. Oo, Ginoong Jiang. Sa iyong paglalakbay sa negosyo, ang chairman ay hindi ka tinulungan. Talaga? Huwag kang mag-alinlangan. Ang iyong tagumpay ngayon ganap na sa sarili mo lang. Kahit walang tulong ng chairman, ikaw pa rin sa sarili mong lakas ay nakapagtatag ng Jiang Corporation ng ganito kalaking kumpanya. Napakahusay mo. Hay, dati akong akala ko napakagaling ko. Pero ngayon, oo nga pala tatay. Ngayon, huwag mong bilhin ang Jiang Corporation. Ang merkado ng artificial intelligence sa bansa ay magulo. Kung bibilhin mo ngayon, tiyak hindi na makaka-recover. Huwag mong gawin ito para sa akin. Magpakamangmang. Huwag kang mag-alala, handang-handa na ako. Anong stock ang tumaas? Ako, si Jiang Yuan, sa negosyo hindi kailanman lugi ang aking mga transaksyon. Artificial na intelihensiya. Umuunlad. Bagaman tumaas na. Tumaas na. Tumaas na. Ano ang tumaas? Artipisyal na intelihensiya. Tumaas ang stock. Talagang tumaas. Mukhang may sumasalo sa market. Pero, sino ang may kakayahan? Sa hari ng pananalapi na si Li Guangxiong, makipaglaban, tiyak na. Hindi natin maabot importanteng tao. Pero kahit anong mangyari, naligtas ang aking studio. Mukhang nagdesisyon na si Jiang Yuan na kumilos. Hindi ko alam ngayong pagkakataong ito, ano na naman kaya ang... Sa harap ng chairman, lahat ay posible. Noong araw, ang chairman mismo ang Morgan Investment Bank ng Wall Street ay pinabagsak. Tatay, noong araw, ang malawakang krisis pinansyal sa kanluran, ikaw pala ang gumawa. Sa panahong iyon, ang chairman ay bumili ng 7 nasa top 10 sa buong mundo multinational giant at itinatag ang Guangmei Investment Bank. Ipagtanggol ang merkado para sa bansa, sugpuin ang mga financial sharks ng kanluran tatay. Ang dati kong iniidolo ay ang sarili kong tatay pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Iyon ay maraming taon na ang nakalipas, hindi na dapat banggitin. Sagutin mo muna ang tawag. Mr. Jiang, ang pulong ng lupon magsisimula na. Nasaan ka na? Sabi ni Kian Tao. Kung wala ka sa pulong ng lupon, ay ituturing na tanggalin ang posisyon bilang chairman. Alam ko na. Pupunta ako agad. Tay, pumapayag ako na ang Guangmei Investment Bank bumili ng Jiang Group. Pero si Qian Tao ay ang ikalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Natatakot ako na baka hindi siya pumayag. Jingchen, huwag mong kalimutan, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Maaari mo siyang tanggalin kahit kailan. Qian Tao, noong nakaraan, pinlano niyang saktan ako. Kaya ngayon, ang kumpanya lahat ng shareholders ay pumanig sa kanya. Pagkatapos ng pulong ng lupon na ito, kahit ang posisyon ko bilang chairman, kung mapananatili ko, ay hindi ko alam. Wang Lai, samahan mo si Jingchen, sabihin mo sa kanya kung ano ang gagawin. Opo, chairman.
Pulong ng mga shareholder malapit na magsimula. Mukhang ang ating pangkalahatang tagapamahala Jiang ay muling liliban. Ang ibinigay ko sa inyo kanina na alisin si Jiang Jingchen bilang direktor ng kumpanya na proposal, nabasa na ba ng lahat? Sige, kung ganoon, bumoto tayo. Ako, Qian Tao, formal na iminungkahi na alisin si Jiang Jingchen bilang chairman ng Jiang Group sa kanyang posisyon. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Ako ay tutol. Ginoong Wang. Jiang Jingchen, ang lahat ng narito ay mga shareholders at executives. Nagdala ka ng isang estranghero dumalo sa pulong. Ano ang ibig sabihin niyan? Ito ay ang independent accountant na aking inimbita. Espesyal na dumating para tulungan akong mag-account. Jiang Jingchen, dinala mo ang grupo sa kagipitan. Kahapon ay nagkamali ka pa ng napakalaking pagkakamali na nagpababa ng reputasyon ng grupo ng husto. Pumunta ka pa para mag-account? Anong i-account mo? Mag-account espesyal na i-account ang account sa pagitan mo at sa akin. Hahaha, Jiang Jingchen, may problema ba ang utak mo? Naiintindihan mo ba kung ano ang sitwasyon ngayon? Kami ang nagtatanggal sa iyo. Hindi ikaw ang nagtatanggal sa akin. Noong una, talagang mali ang paningin ko na nakipagtulungan pa sa isang tanga, Presidente Jiang. Niloloko mo ba kami? Ayon sa patakaran ng kumpanya, may karapatan ang chairman na magpasiya ng board of directors. At ako ay kasalukuyang chairman pa rin ng Jiang Corporation, Jiang Jingchen. Para lang maging chairman ng isang segundo pa, talagang wala kang kahihiyan. Tungkol sa pagtatanggal sa akin bilang chairman ng grupo, ilagay sa huling bahagi ng pulong. Ang unang pag-uusapan ngayon ay pagtatanggal kay Qian Tao sa kanyang posisyon bilang executive director. Alisin mo ako. Bakit mo ako aalisin? Sa pamamagitan ng ako, ang pinakamalaking shareholder at chairman din ng Jiang Group, Mr. Wang, paki-explain sa lahat ang equity distribution ng Jiang Group. Sige. Jiang Jingchen, Chairman Jiang, ay ang pinakamalaking shareholder ng Jiang Group. May 35% stocks. Si Qian Tao ay may 20% at ang 20% ay nakakalat sa mga shareholders na narito. Ang natitirang 25% ay nasa public market. Naiintindihan ba ng lahat? Ako ang pinakamalaking shareholder ng Jiang Group. May 35% stocks at chairman din ng Jiang Group, ang chairman. Kaya, pwede kong tanggalin kahit kailan ang posisyon ni Qian Tao bilang executive director. E di mayroon pa. 20% stocks? Totoo, ang mga shareholders na narito ay may 20% stocks. Pero, masisiguro mo ba na susuportahan ka ng lahat ng shareholders? Sigurado ako. Ano sa tingin ninyo? Sinusuportahan ko si President Chen. Sinusuportahan din namin. Sinusuportahan ko rin. Jiang Jingchen, huwag ka nang lumaban pa. Lahat kami ay sumusuporta kay President Chen. Jiang Jingchen, ngayon, kumbinsido ka na ba? Ang 20% kong stocks, kasama ang sa mga naririto 20% stocks, ay mas malaki sa 35% mo. Ngayon, nakita ko na ang totoong kulay ninyo. Pero ayos lang. Kayong mga traidor, mahuhuli ko kayong lahat. Yang Jingchen, Ikaw, Jiang Jingchen, huwag kang magulo dito. Kung hindi, ipapalabas ka ng security. Sinong sa inyo ang may tapang? Tama, ang mga bahagi nyo ni Qian Tao kapag pinagsama ay higit pa sa akin. Ngunit huwag ninyong kalimutan, may 20% pa ng circulating shares sa merkado. Jiang Jingchen, huwag kang magbibiro. Ngayon, ang hari ng pananalapi si Li Guangxiong ay sumusugpo sa artificial intelligence. Sino ang makakapigil sa kanya? Sa tingin ko, sinong iba pa ang may tapang na pumasok sa merkado? Mukhang kailangan ko magpakilala muli. Hindi lang ako si Presidente Jiang, kundi ang independent accountant na inupahan niya. At ako rin ang taga Guangmei Investment Bank, ang pangkalahatang tagapamahala sa Central China. Ano? Ikaw ang pinuno ng Guangmei Investment Bank? Guangmei Investment Bank. Iyan ay isa sa mga pinakamalaking pribadong investment bank sa mundo. Nabalitaan ko na ang Guangmei Investment Bank ay may hindi mabilang na subsidiaries. Napakalakas ng pondo. Ang Guangmei Investment Bank namin ay sa merkado nakakuha na ng 20% ng shares ng Jiang Group, kasama ang kay Presidente Jiang na 35%. Umabot sa 55% iyon ay absolute majority. Imposible ito. Bakit imposible? Nagpadala na kami sa financial news ng pinakabagong anunsyo. Sigurado ako na kayo ay makakatanggap ng balita sa lalong madaling panahon. Imposible ito. Paano naging posible ito? Ngayon ako, bilang Jiang Group na chairman ay nagpapahayag na opisyal na tanggalin si Qian Tao sa posisyon bilang executive director. Sino sa inyo ang sumasang-ayon? Sino ang tumututol? Kayo. Magsalita naman kayo. Suportahan ninyo ako. Hindi ba? Binigyan ko kayo ng maraming benepisyo, maraming kondisyon. Kailangan ninyo akong suportahan. Sino ang gustong sumuporta sa kanya? Itaas ang kamay. Pero, lalabas din kayo, tulad niya.
Hindi ako lalabas. Nilabag ninyo ang patakaran ng kumpanya. Naggrupo-grupo kayo. Alinman, umalis kayo o siya ang aalis. Pumili kayo. Shen Tao, lagi akong naniniwala kay Presidente Jiang. Tigilan mo ang pagsisiraan dito. Shen Tao, umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Lumabas. Clown. Magpatuloy ang pulong. Ina ko na ang Jiang Group. Bumili ng maraming AI stocks sa mababang presyo. Pasensya na. Pasensya na. Nakatutok lang ako sa cellphone ko. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Ako rin nagte-text lang ako. Okay ka lang ba? Okay lang sakto, pupunta ako sa ospital. Anong nangyari? May sakit ka ba? Hindi ako. Ang tatay ko. Sumasayaw siya ng square dance ngayon at napilayan ang paa niya. Pupunta ako sa ospital para alagaan siya. Wala naman akong gagawin pagkatapos sasamahan na lang kita. Ang galing. Kung sasama ka tiyak na matutuwa ang tatay ko. Sige, tara na. Lolo Su ito ay imported na buto powder. Mahusay ito para sa pag-aayos ng buto. Ay, sige. Salamat. Xiaodong ikaw itong bata. Napakabuti mong anak. Nakakahiya naman, Guruso. Itong anak ko. Hindi pa ako binibilhan ng ganito kagandang supplement. Tatay, Guru Su, dumating ka. Bakit ka rin pumunta? Narinig ko na may sakit si Guro Su, kaya pumunta ako para bisitahin Guro Su. bakit may oras ka pumunta rito? Natapos mo na ba ang mga bagay sa bahay? Natapos na ang Guangmei Investment Bank ay pumasok nang sapilitan binili ang kumpanya ng tatay ko. Kahit na may konting lugi. Pero okay naman. Oo nga, kung hindi dahil sa Guangmei Investment Bank, maaaring nasa lansangan na kami. Siya ay parang pangalawang ama namin. Hindi naman ganoon kalala. Ikaw na gwardiya. Ano alam mo? Oo nga pala. Ang ama ng pananalapi, Li Guangxiong ay darating din sa Jiang City. Hindi alam kung anong layunin. Ikaw talaga. Bakit hindi mo i-silent ang cellphone mo? Paano kung maistorbo ang pagpapahinga ni Lolo Su? Li Guangxiong. Bakit si Li Guangxiong tumatawag sa iyong security guard? Huwag mo na siyang pansinin. Naka-silent na ako. Hindi lang nakuha mo ang tawag ni Li Guangxiong, pinatay mo pa? Hindi lang isa ang may pangalang Li Guangxiong. Siguradong pareho lang ng pangalan iyon. Walang kwenta. Mr. Lee, hindi ko alam si Jiang Jingchen ay nakahanap ng paraan makipagtulungan sa Guangmei Investment Bank. Ang Guangmei Investment Bank, pagbili ng stocks na ganito kalaki, wala kang alam kahit kaunti? Nagrehistro sila ng maraming shell company para bumili ng stocks. At sa huli ay inilipat ang stocks na ito sa Guangmei Investment Bank. Hindi ko mahanap. Biglang kumilos ang Guangmei Investment Bank. Tiyak na may kinalaman si Jiang Yuan. Si Jiang Yuan ay umalis sa industriya ng maraming taon. Malamang hindi na siya makakagawa ng malaking epekto. Sa tingin ko, ang Guangmei Investment Bank ay gusto lang makisawsaw. Pumunta ka agad sa Guangmei Investment Bank at makipag-ugnayan, alamin kung may posibilidad na magtulungan. Opo. Tungkol naman sa iyo, Ito, kailangan ba talaga? kung hindi mo kayang gawin itong maliit na bagay, umalis ka agad. Ma'am, so mag-ingat po kayo gabi na uuwi na muna ako. Samahan na lang kita. Kailangan ko na ring umuwi. Ma'am, so pwede bang makisakay sa kotse mo? Hindi kayo nagkotse ng tatay mo? Hindi ako nagkotse. Nagkotse ang tatay ko. Pero ang tatay ko ay may iba pang lakad. Oo, tay! Oo. Su, pwede bang pakihatid si Haonan pauwi? Si Nana. Wow. Tito, nakatira ka pala sa pinakamahal na subdivision ng Jiang City Lanjing Villas. Dito nakatira ang mayayaman na. Okay lang. Suwan, salamat sa paghatid mo sa akin. Uuwi na muna ako. Tatay. Jiang Jingchen. Palagi kong naririnig na nakatira siya dito. Hindi ko akalain na makikita ko talaga siya. Guru Su idolo ko sa negosyo si Jiang Jingchen. Ngayon ay isang bihirang pagkakataon. Pupunta ako para kumustahin siya. Magna-selfie kami. Hintay ka lang. Mga kapitalistang pusong itim, ibalik ang ipinagpapawis naming pera, magbayad. Mga kaibigan, kumalma kayo. Makinig sa akin. Sa ngayon, ang mga bahagi ng aming kumpanya ay tumaas na. Maniwala kayo sa akin. Maniwala sa amin.
ang lahat ng kasamahan ng Jiang Group. Sisikapin naming magtrabaho ng maayos, kakaharapin ang lahat ng pagsubok, at babangon sa gitna ng kahirapan. Sinong maniniwala sa'yo? Ang mga salita ng mga pusong itim na kapitalistang tulad ninyo ay hindi mapagkakatiwalaan kahit isa. Huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Ngayon, dapat nating mailabas ang ating galit. Magbayad. Magbayad. Kumalma kayo. Ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Kumalma na kayo. Nagbabanta pa kayo sa amin? Gulpiin siya. Gulpi. Jing Chen, ingat. Mag-ingat, tatay. Ingat. Okay ka lang? Suwan, Ayos lang. salamat ha. Nagdala pa ng mga kasamahan. Sabay-sabay niyong bugbugin. Sino sa inyo ang may gana? Sino ba talaga kayo, mga lehitimong stockholder? Wala naman may dalang stun baton. At pati kutsilyo. Natawag na ako sa pulis. Mas mabuti kung ibaba nyo ang armas, kung hindi, maghanda na kayong kumain sa bilangguan. Mga kasama, pagkatapos ng trabahong ito, buhay na kayo sa luho. Galpihin niyo sila. Tigil, Dali. huwag niyong hayaang makatakas sila. Ma'am Sue, tinawag ko na ang mga security. Sino ang nag-utos sa inyo? Walang nagutos sa amin. Kami ay mga normal na stockholder lang. Ang tigas pa ng ulo, dalhin na sila ngayon sa istasyon ng pulis. Tingnan ko kung hanggang kailan sila matigas ang ulo. Dalhin na sila. Sige, sige. Itay. Professor Su. Buti na lang nandito kayo. Kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sandali. Ano ang sinabi mo? Professor Su, Ay oo. Hindi ba ako sa Mingde University? Nagtatrabaho bilang guro. Oo. Noong isang beses nakita ko, kayong dalawa ay lumabas ng hotel. Ako ay palihim na, nagsagawa ng simpleng investigasyon sa background ni Professor Su. Hindi ba ito para sa iyo? Para mag-check? sutil. Wala kang magawa. Pakialamero ka. Ikaw, Jiang Yuan, ay kay Jiang Jingchen tatay. Oo naman. May problema ba? Jiang Jingchen ay idolo ko. Ikaw ay tatay ni Jiang Jingchen. Ako ay idolo ko ni tatay. Karibal. Karibal. Ginoong Lee, may problema. Ang mga taong pinadala nating lahat ay nahuli. Anong ikakabahala? May backup ako. Alyansa ng Industriya ng Artipisyal na Katalinuhan. Si Ginoong Lee, gusto nyo bang paalisin ang Jiang Group? Pero hindi ko naman gustong sirain ang buong industriya. Gusto ko lang malugi ang Jiang Group. Mr. Lee, bakit kayo may matinding galit sa Jiang Group? Dahil si Jiang Jingchen ay anak ni Jiang Yuan. Noong araw, tinalo niya ako. Minaliit niya ako. Ngayon, babawi ako. Jing Chen, lagi ka bang nagtataka kung bakit si Li Guangxiong ay laging nakatutok sa iyo? Dahil ba sa iyo? Medyo. Noong araw, magkasama kami sa kwarto ni Li Guangxiong. Maganda ang relasyon namin. Pagkatapos ng graduation, sabay-sabay kaming nagtatag ng sarili naming kumpanya. Ngunit habang lumalaki ang alitan sa interes, ang relasyon ng aming dalawang pamilya ay unti-unting lumahayo. Pero hindi ko inaasahan na si Li Guangxiong ay sisiraan ang iyong ina dahil sa alitan sa interes, magkakalat ng malisyosong chismis, sasaktan siya kaya bumagsak ang stock ng kumpanya. Kaya pinaghihinalaan ko ang mga taong ito ngayong gabi ay siya rin ang nagdala. Sinasabi ko sa iyo, ang taong ito, para sa interes, gagawa ng kahit anong paraan. Ang makapagpanatili ng Jiang Group ay sapat na para sa akin. Si Li Guangxiong ay ang hari ng pananalapi. Ang kanyang Qingxi Investment Bank ay ang pinakamalaking investment bank sa buong mundo. Kahit mayroon kang Guangmei Investment Bank, hindi mo siya kayang talunin. Jing Chen, gusto mo bang sumuko? Hindi ko gusto. Pero, ang agwat namin ay talagang napakalaki. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako natalo noon. Ngayon, lalong hindi. Ang tatay mo, hindi pa matanda ang talino. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya patatawarin. Si Ginoong Jiang, Li Guangxiong,
at ang industriya ng artipisyal na katalinuhan, nagkasundo ang alyansa sa pakikipagtulungan, nanguhan, tatalsikin ang Jiang Corporation mula sa alyansa. Ang stock ng Jiang Corporation ay naka-limit down na. Sa ating mga kamay, marami pa tayong stock ng Jiang Corporation. Ngayon, milyon-milyon na ang lugi. Kunin ang buong Jiang Corporation. Mr. Wang, Pagkatapos itaboy ang mga pabigat. Naniniwala ako na ang ating AI industry ay malapit ng bumangon. Hindi lang basta recover, talagang gaganda pa. haha, sa inyong lahat. Salamat sa pagsasaalang-alang sa akin. Itaas natin ang ating mga baso. Sa simula, Mr. Lee, akala namin lahat na ikaw ay para sa lokal na AI industry. Pero natakot kami ng sobra. Kung alam lang namin dati na sinasaktan mo lang ang Jiang Corp. Hindi sana ako, ilang araw na hindi kumakain. Haha. Kayo naman. Sige, para mabayaran ang inyong kawalan. Kapag bumagsak na ang Jiang Corporation, lahat ng ari-arian ay sa inyo na. Mr. Jiang, ganyan talaga ang business, malupit. Sorry na talaga, hihihi. Kayo, masyado kayong nagagalak ng maaga. Mr. Lee. Ang stock ng Jiang Corporation ay tumaas ngayon. Paano naging tumaas? Bakit tumaas? Huwag kayong mag-alala. Kalmahan lang. Sigurado, ito ay gawa ng Guangmei Investment. Nagmamadali sila. Hindi iyon dapat ikatakot. Dapat ninyong malaman, kapag marami kayong inilagay ngayon, mas malaki ang mawawala sa inyo. Pag-isipan ninyo, totoo naman. Ngayon, nagkakaisa ang buong industriya natin. At sa likod natin, may buong pusong suporta si Mr. Lee at ang Qingxi Investment. Paano tayo matatalo? Mukhang na-overestimate ko si Jiang Yuan. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 15 taon, ganyan pa rin siya kaliit. Tila, tapos na ang lahat. Samantala, mag-usap muna tayo tungkol sa mangyayari. Pagkatapos, mabagsak ang Jiang Group. Paano natin hahatiin? Ang lupa ng Jiang Group, akin na yan. Haha. Ang mga technical staff nila, akin na. Ang iba, bahala na kayo. Hehe. Kakaiba ito, ang Jiang Group ay pinalis sa AI Industry Alliance. Bumili ang Guangmei Investment ng maraming shares ng Jiang Group. Baka sila rin ay madamay sa pagbagsak ng Jiang Group. Tiyak na may pag-asa. Wo? Tiyak na may pag-asa. Si Jiang Yuan ay hindi gumagawa ng luging negosyo. Diyos ko, paano nangyari yan? Yang Jingchen, alam kong umaasa ka sa Guangmei Investment Bank. Pero ikaw at ang iyong Jiang Group ay huwag nang magpumilit. Sumuko na. Dapat mong malaman na ang presyo ng isang stock ay hindi nasusukat sa kung sino ang may mas marami o mas kaunting pera, kundi sa tiwala. Ako si Lee ay nagtrabaho sa Wall Street ng mahigit 10 taon. Kilala bilang hari ng pananalapi. Itinatag ko ang Qingxi Investment Bank at Pangulo ng Chinese Chamber of Commerce. Ang alinman sa mga titulong ito ay walang katumbas. Kapag sinabi kong bababa ang isang stock, ito ay bababa. Kapag sinabi kong tataas ang isang stock, ito ay tataas. Tulad ng iyong Jiang Group, kapag sinabi kong bababa ito ngayon, tiyak na bababa ito sa pinakamababa. Baka gusto ninyong tingnan muli ang stock market? Tumaas na naman. Ang stock ng Jiang Group, paano sa ganitong taikling panahon? Tumaas ng ganyan kalaki? Mas mataas pa kaysa sa rurok nito. Hindi pwede. Imposible. May iba pa bang plano si Jiang Yuan? Mr. Lee, ang Guangmei Investment Bank ay nakipag-ugnayan sa pinakamalaking developer ng real estate sa bansa, ang Wanhai Group, upang makipagtulungan gamit ang real estate bilang endorser para sa stock ng Jiang Group. Ano? Naisip mo ang ganoong paraan. Talaga namang ama ko. Nakakainis. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Sayang naman. Hindi nyo nakita ang pagkatalo ko. Jiang Jingchen, huwag kang magyabang. Magyabang? Kayo naman, ang laging mayayabang. Pero nakikita ko kayo. Ngayon wala na kayong gana. Sa tingin ko, ang alyansa ng industriya ay hindi na matutuloy. Mauuna na ako. Mr. Lee, ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Dahil sa'yo. Nako, paano nangyari ito? Sino man ang may stock ng Jiang Group ay stockholder. Sa pagbili ng property ng Wanhai Group, may 70% discount. Ang galing ng diskarte na ito.
Gamit ang real estate para i-back up ang stock. Ang paraang ito, siguradong tataas lang, hindi bababa. Dahil kahit gaano kalakas si Li Guangxiong, hindi niya kaya napabagsakin ang lahat ng real estate sa bansa. Jiang Yuan, ano pa ang mga sorpresa na ibibigay mo sa akin? Tatay, nanalo tayo. Hindi mo alam. Si Li Guangxiong at Qian Tao ay galit na galit na. Hindi pa sapat, ang gusto ko ay malugi si Li Guangxiong. Li Guangxiong, dahil siya ang hari ng pananalapi. Sa ating kakayahan, magagawa ba natin? Siyempre, hindi ka ba naniniwala? Naniniwala ako. Nandito si tatay, lahat ay posible. Saka tatay, bukas ang iyong kaarawan. Nag-ayos ako ng sorpresa para sa iyo. Abangan mo. Sorpresa? Anong sorpresa? Sabi ko na nga, sorpresa Sasabihin ko ba sa iyo? Saka tatay, bukas, alas 11, pumunta ka sa bahay ni Professor Su. Tatay, bukas. Anong gagawin mo sa bahay ni Guroso? Ay naku tatay, wag mo na masyadong isipin. Pumunta ka na lang. Sana bukas sila magkaroon ng romantikong kaarawan. Ito ay sino ang nagbigay ng bulaklak kay Guroso? Jiang Yuan. Jiang Yuan. Masaya ako. Sus, si Jingchen na batang yan, so gusto niya pala si Guroso. At ako pa ang papupuntahan para mag-propose para sa kanya. Si Jingchen itong batang ito, nahihiya siyang pumunta, kaya ako. Tatay, ang bagal mo talaga. Bakit mo ako sinali? Yingqian. Anong ibig sabihin nito? Ngayon ang iyong kaarawan, di ba? Sasamahan kita. Paano mo nalaman na ngayon ang kaarawan? Binigyan mo na ako ng bulaklak, Eddie. Hindi ko pa malalaman. Ang iyong kaarawan. Itong batang ito, hindi pala, gusto niyang ligawan si Guroso, ay gusto niyang pag-isahin ako, at si Guroso, Suan, salamat sa iyo. Gusto kita, pwede ba kitang ligawan? Alam ko na may asawa na ako dati, at mayroon pa akong anak na 20 taong gulang, pero, sa mga araw na magkasama tayo, napansin ko lalo kitang nagugustuhan. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon na ligawan ka? Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon na masuri. Itong batang ito, ang iingat niya ha. Ding 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 ding. Jiang Yuan. Ito ang ibinigay ko sa iyo na handog para sa iyong kaarawan. Kailangan mong tanggapin. Salamat, Guroso. Jiang Yuan, kamusta? Mula ngayon, ako ay iyong espesyal na robot. Pakibigyan mo ako ng pangalan. Robot pala ito. Ito ay ginawa ko para sa iyo. Robot na may artipisyal na katalinuhan. Hinihintay ka nito. Para pangalanan mo ito. Napakamahal nito. Hindi ko kayang tanggapin. Dahil ibinigay na sa iyo, bakit ka pa tumatanggi? Sige, susunod na lang ako. Itatago ko itong mabuti. Pakiusap, Ginoong Jiang Yuan. Bigyan mo ako ng pangalan. Pangalanan. Dahil ang cute mo, tawagin na kitang Godan. Sige, Ginoong Jiang Yuan. Mula ngayon, si Godan ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Diyos ko, Jiang Yuan. Hindi ko inaasahan na bibigyan mo siya ng ganitong pangalan. Sige, ibigay mo ang phone. Isasabit ko sa iyo. Si. Suwan, ang galing ng timing. Bakit ka nandito? Sino ito? Mukhang pamilyar. Naalala ko na. Ikaw yung dati sa harap ng school yung security guard na nagdisiplina ng mga bully. Suwan, ang relasyon ninyong dalawa kailan naging maganda na makakasabay na kumain? Hawakan mo. Jiang Yuan, ito ang aking matalik na kaibigan, si Shuji. Kamusta, Z? Sa totoo lang, nililigawan ko si Guroso. Pero nasa panahon pa ng pagsubok. Ano? Nililigawan mo siya? Nagsusumikap ako. Ay,
Maupo ka. Wanwan, sasabihin ko sa'yo, itong security guard, bahala na, ako na lang. Mr. Jiang Yuan, may anak ka ba? Namatay ang asawa niya. Nakatira siya kasama ng anak niyang lalaki. Pasensya na sa pagtatanong, ilang taon ka na? Mas matanda sa akin ng 2 taon. Bukod sa pagiging guard, may iba ka pa bang trabaho? Bukod sa pagiging guard, may maliit akong negosyo. Wanwan, nakikipag-usap ako sa iba. Anong pakialam mo? Nasa probasyon pa ako. Natatakot ako na masira mo ang aking bagay. Wanwan, akala ko lagi, mataas ang pamantayan mo. Ipinakilala ko sa'yo, maraming mayayaman at gwapo. Tinanggihan mo lahat. Nagustuhan mo itong guard. May problema ka ba? Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Sige, hindi ko maintindihan ang mga bagay ng lalaki. Kaya hayaan natin ang mga lalaki na umintindi sa mga lalaki. How, ikaw na. Jiang Ye, narinig ko kay Miss Suna, may maliit kang negosyo. Ano ang uri ng negosyo? Iyon, baka negosyo sa pagkain. Tulad ng Jiang Ye roasted gluten. Hindi negosyo sa pagkain. May kinalaman ito sa artificial intelligence. Susunod, ang artificial intelligence, ang stock nito ay tataas ng malaki. Kaya, iminumungkahi ko, kung may sobra kayong pera, pwede kayong mamuhunan. MP. Artificial intelligence. Kahit ako alam ko, si Li Guangxiong na hari ng pananalapi ay nag-short sa domestic AI market. Ngayon ay nagre-rekomenda ng pag-i-invest. Hindi ba yun panggugulang? Liu Hao, makinig ka, ipapaliwanag ko. Wanwan, pag lalaki ang nagsasalita, manood na lang tayo. Sige, magpatuloy ka. Sa tingin ko, ikaw ay, hindi mo kang kayang makipag-ugnayan sa mga tao sa larangan ng AI. Siguro sa balita lang, nakakuha ng ilang bagong termino. Ako naman, sa totoo lang. Pasensya na. Sasagot ako ng tawag. Sige, naintindihan ko. Yung 5 milyon itabi muna natin. Ano? Hinahanap ako ni Li Guangxiong. Ayaw ko siyang makita. Huwag mong sabihin sa kanya kung nasaan ako. 5 milyon? Anong klaseng negosyo? Si Li Guangxiong, ang hari ng pananalapi, hinahanap siya. Ayaw pa niya itong makita. Wanwan, sa wakas na intindihan ko na yung sinabi mo na hindi siya simple. Saan ang hindi simple? Hindi lang basta hindi simple siya. May problema siya dito. G, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa'yo. Magandang araw, Mr. Lee. Ngayon, gusto kong i-rent ang buong lugar. Ang mga hindi kasali lahat ay paalisin. Opo, Mr. Lee. Dito po. Oy, hindi ba ito? Si Li Guangxiong, ang hari ng pananalapi? Ah, kumakain din siya rito. Mamaya, papapirma ako sa kanya. Pasensya na sa inyong lahat. Ngayon, nirenta ni Mr. Lee ang buong lugar. Mangyaring intindihin. Sige, umalis na tayo. Lumipat na lang tayo ng lugar. Jiang Yuan, Si Li Guangxiong, ang hari ng pananalapi, talagang hinahanap siya. Li Guangxiong, matagal na tayong hindi nagkita. oo, Jiang Yuan. Matagal na tayong hindi nagkita. Pwede ba akong umupo at makipag-usap? Sa tingin mo ba, may lugar ka rito? Pwede tayong... Umupo ka. Professor Su, bakit po nandito kayo? Professor Su, Pasensya na. Dapat sana ay maghanap ako ng pagkakataon para ipaliwanag sa iyo ng maayos. Ako si Professor Su, ang eksperto sa artificial intelligence. At iyong matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon, kahit hindi pa tayo nagkikita. Ngayong kumpleto na tayo? Mas dapat akong sumama sa inyo. ikaw talaga, walang hiya pa rin. Jiang Yuan, para sa akin, mayroon tayong ilang hindi pagkakaunawaan na kailangan nating linawin. Dati, hindi ko alam na ikaw ang chairman ng Guangmei Investment Bank. Kung alam ko, siguradong makikipagtulungan ako sa iyo. Isipin mo, ang iyong Guangmei Investment Bank at ang Wanhai Group at ang aking Qingxi Investment Bank kasama ang Artificial Intelligence Industry Alliance. Ang pagtutulungan ng mga makapangyarihan, ang kinabukasan ay nasa loob ng ating mga kamay. Talaga? Kung magtutulungan, parehong makikinabang. Kung magkahiwalay, parehong magdurusa. 15 taon na ang nakalipas. Naglaban tayo at parehong nasaktan. Kahit na sa huli, ikaw ang nanalo. Pero isang mahirap na panalo. Hindi na kailangang ulitin ang parehong pagkakamali. Kung hindi dahil sa pag-aalaala ko sa dating pagkakaibigan nating dalawa, hindi ko sana bibigyan ka ng isa pang pagkakataong makabangon. Ngayong naaalala ko, ang aking maling desisyon ay nagbigay daan upang bumalik ka ng mas malakas. At saktan muli ang aking pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging mabait, Li Guangxiong. Gusto kitang mabangkarote. Jiang Yuan, masyado kang nangaapi. Oo, gusto kitang apihin. Ipagpapatuloy ko ang pag-invest. Qingxi Investment Bank ay tiyak na magbabangkarote. Ang Qingxi Investment Bank ay ang buhay ko. Hindi ko kayang panoorin itong mabangkarote. Jiang Yuan, hindi. Jiang Zong, nagkamali ako. Patawarin mo ang Qingxi Investment Bank. Umamin ka ngayon, hindi ganoon kadali. Jiang Dong, hindi ko dapat inatake ang Jiang Group. Lalong hindi ko dapat i-short ang domestic artificial intelligence field na naging dahilan para sa maraming mamumuhunan na malugi. Ano pa?
At hindi ko dapat ginamit ang masasamang paraan laban sa iyong anak na si Jiang Jingchen, Jiang Yuan. Ibibigay ko sa iyo ang 60% ng shares ng Qingxi Group. Kung mabangkarote ang Qingxi Investment Bank, wala na akong lahat. Ganoon ba? Pinatawad mo na ako? Di ba? Sayang, dati pinatawad na kita. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na pinlano na patawarin ka. Niloloko mo lang ba ako? Kasalanan mo yan. Kung hindi ako ginagambala, hindi ako gagambala. Kung ako ay ginagambala, papatayin talaga kita. Noong una, pinaratangan mo ang asawa kong si Lulu na may relasyon sa driver. Naging dahilan para bumagsak ang stocks ng kumpanya ko. Muntik na akong mawalan ng negosyo. Kung hindi ko naayos ang sitwasyon, ako at ang anak ko ay nasa lansangan na. Nagmamakaawa sa kalsada. Paulit-ulit mo akong sinasaktan. Paulit-ulit mong sinasaktan ang pamilya ko. Ngayon, may kapal ka ng mukha na humingi ng tawad sa akin. Sinasabi ko sa iyo, wala kang mapapatawad sa akin. Bakit ka naman ganoon katiyak na ako ang nagkalat ng chismis noon? 15 taon na ang nakalipas. Si Zhang Lu ang driver niya ay bata at guwapo. Siya ay nagloko. Hindi naman nakakapagtaka. At Akala mo lahat ng tao ay walang hiya gaya mo. Noong oras ng aksidente nila, ako ay kausap ang asawa kong si Lulu sa video call. Wala silang ginagawang anuman na masama sa akin. Gusto mong manalo, pero bakit mo piniling saktan ang asawa ko? Patay na siya. Gusto mo pa siyang siraan ang reputasyon? Dapat kang mamatay. dapat akong mamatay. Ang negosyo ay parang digmaan. Iyan ba ang itinuro mo sa akin 15 taon na ang nakalipas? Tumahimik ka na. Ang problema ay hindi dapat umabot sa pamilya, pero pinili mo ang ganitong kasuklam-suklam na paraan. Wala ka bang hiya? At saka, wala ka namang hiya talaga. Pasensya na. Mukhang hindi na tayo makakapagkainan. Suwan, umalis na tayo. Tandaan mong bayaran ang bill. Ito ay dahil sa akin mo pinili. Mr. Lee, ano ang susunod nating gagawin? Ang utang na loob noong 1 taon na nagligtas sa akin, oras na para bayaran ito. Pasensya na sa inyong lahat, nakakahiya ang nangyari. Hindi ko rin inaasahan Li Guangxiong na dadalaw agad siya. Hindi, Ji Jiang. Ako dapat humingi ng tawad. Sa naging ugali ko kanina, huwag mo na lang pansinin. Huwag mo akong seryosohin. Wala yon, hindi ko naman masyadong pinansin. Ikaw pala ang nagtanggol sa stock market ng bansa at tinalo ang mga kanluraning financier, isa sa 2 financial heroes, Ji Jiang. Pasensya na kanina. Respeto po. 2 financial heroes. Sino naman ang isa? Ang asawa kong si Zhang Lu. Ngunit noon, pagkatapos naming talunin ang mga Western financial giants, ilang sandali lang namatay siya sa aksidente sa sasakyan. Sinabi ko na sa inyo, hindi sila kasing simple ng iniisip ninyo. Kasalanan ko. Bulag ako, Ji Jiang, bagay na bagay sa lahat ng pamantayan mo sa pagpili ng asawa. Z, Ji Jiang, ang paghahabol mo kay Wanwan ang pinakamatalinong desisyon. Si Wanwan namin marunong sa bahay at sa kusina. Magaling na asawa, matalino at maganda, perpekto talaga. Naniniwala ako sa sinasabi mo, pero nasa panahon pa ako ng pagsubok. kaya dapat magpakita ka ng magaling. Lulu, sabi mo, nasa ganitong edad na ako. May buhay pag-ibig pa ako. Naniniwala ka ba? At ang kabila ay si Professor Su pa. Noong araw, di nagtagal, matapos kong talunin si Li Guangxiong, nakilala ko si Professor Su. Kami ay palaging nag-uugnay. Kahit hindi pa nagkita, pero itinuturing namin ang isa't isa bilang matandang magkaibigan. Itong si Professor Su ay ang aking class advisor noong high school. Ang anak ni Professor Su, kung ganoon. Tila may tadhana tayo. Di ba? Sino? Kumusta? Si Ginoong Jiang Yuan ba? Ako nga. May padala po. Paki-sign po. Padala? Oo. Wala naman akong online shopping kamakailan. Sino ang nagpadala? Sino ang sender? Mukhang isang manufacturer ng robot. Robot? Baka regalo ni Suwan para sa birthday ko. Pwede ko bang buksan? Sige, pwede. Oy, Ginoo, ang inutos ninyo, natapos na. Gusto nyo bang ako na ang bahala sa kanya ngayon? Huwag magmadali. May gamit pa siya. Ano ang susunod? Ire-resend ko sa cellphone mo. Sige. Sino ka? Wala tayong alitan. Sino ang nag-utos sa iyo na dukutin ako dito? Ang ingay.
Anong basurang ito? Tamang-tama ang tawag. Sino ka? Nasaan ang tatay ko? Kinidnap mo ba ang tatay ko? Kumusta siya? Mabuti naman ang tatay mo, pero mamaya, anong mangyayari? Depende sa gagawin mo. Bakit mo kinidnap ang tatay ko? Para sa pera. Magkano ang gusto mo? Isesend ko sa iyo. Ako ay isang inosenteng mamumuhunan, na sinira ng inyong Jiang Group ang aking buhay. Biktima rin kami nito. Si Li Guangxiong. Siya ang nag-short sa AI market. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali, basta, bumili ako ng stock ng inyong Jiang Group, kaya nasira ang aking pamilya. Gusto kong ipadama sa'yo, ang sakit na mawala ng pamilya. Kumalma ka. Ganito. Hindi lang kita mabibigyan ng pera. Basta masisiguro mo ang kaligtasan ng tatay ko, ang nangyari ngayon. Maaari kong ituring na walang nangyari. Ayaw ko ng pera, wala na ang pamilya ko, ano pang silbi ng pera sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong mabangkarote ang Jiang Group. Gawin mo ang sinasabi ko, kung hindi, hintayin mong matanggap mo ang video ng pagpapahirap ko sa tatay mo. Pahihirapan ko siya, ng dahan-dahan, hanggang mamatay. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Gagawin ko ang sasabihin mo. Gusto kong magdaos kaagad ng press conference sa harap ng lahat ng media. Iwaksi ang pakikipagtulungan sa One High Group pagkatapos mag-delist at i-dissolve ang Jiang Group. Pero, ang paggawa nito, ano ang mapapala mo? Gusto ko lang mabangkarote ang kumpanya mo. Galit ako sa Jiang Group. Ipinapangako ko sa'yo. At saka, gusto kong makipag-ugnayan kaagad sa Guangmei Investment Bank para itigil nila ang pag-atake sa Qingxi Investment Bank. Hatiin ang stock at sumali sa Qingxi Investment Bank. Ikaw ay tauhan ni Li Guangxiong. Anyway, kung hindi mo gagawin, tiyak na mamamatay ang tatay mo. Bilisan mo at magdaos ng press conference. Kung hindi, ipaparanas ko muna sa tatay mo ito. Buisit. Ano na? Nalaman mo na ba kung saan kinulong ang tatay ko? Wala. Ang mga kidnapper ay malamang nag-imbestiga na sila dati. Ang mga CCTV malapit sa atin, ang mga CCTV sa subdivision, ay hindi nakuha ang kanilang mukha. Pati na ang kanilang sasakyan ay naiwasan lahat ng mga kamera. Gago. Linte si Li Guangxiong. Wala na bang paraan? Mahanap na ba ang tatay ko? Paraan. May isa pa. Pero, kailangan ng kooperasyon ni Jiang Yuan. Pwede ka bang tumahimik? Huwag mo akong sisihin. Ginagawa ko ito para magbayad ng utang na loob. Kaya kita dinala dito. Dito ka na lang mag-isa. Mamamatay na ba ako dito? Pero marami pa akong dapat gawin na hindi ko pa nagagawa. Bibigyan kita ng isa. Pagkakataong masubukan. Wala pa akong panahon ng pagsubok ni Wanwan. Regalo ito ni Wanwan sa birthday ko. Oo nga. Naalala ko na mayroon itong mga feature ng GPS at human-machine interaction. Go Dan. Gudan. Naririnig mo ba ako? Jiang Yuan. Nandito si Godan. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Pwede mo bang ipadala ang aking kasalukuyang lokasyon kay Suwan? Ang taong nagbigay sa iyo sa akin. Oo naman. Ipadala ko na ngayon ang iyong lokasyon kay Suwan. Sandali lang. Ang galing. Alam ko na kung nasaan si Jiang Yuan. Talaga ba? Pupunta na ako ngayon. Magdaraos ng press conference. Kontrolin ang mga kidnapper. Guro Su, maghanap ka ng pagkakataon na iligtas ang tatay ko. Sige. Siguradong ibabalik ko siya ng ligtas. Ang gabi na, bakit biglang nag-anunsyo ang Jiang Group ng press conference? Noong nakaraang press conference, bigla ring itinigil. Hindi naman tayo lolokohin ulit. Hindi ba yon ang hari ng pananalapi? Chairman ng Qingxi Investment Bank, si Li Guangxiong, siya at ang Jiang Group, ay hindi ba magkaribal? Bakit nandito rin siya? Ginoong Lee, bakit po kayo dumalo sa press conference ng Jiang Group? Hindi ba kayo magkaribal ng Jiang Group? Karibal? Siya? Ang maliit na Jiang Group ay hindi kasing laki ng isang departamento ko. Bakit siya magiging karibal ko? Dumalo ako sa press conference na ito dahil inanyayahan ng Jiang Group. Ginoong Lee, balita ko ang inyong Qingxi Investment Bank ay sinasalakay ng maraming bangko at pondo, pinamumunuan ng Guangmei Investment Bank. Totoo ba yon? Totoo. Ngunit ang Qingxi Investment Bank ay nakipagkasundo na sa Guangmei Investment Bank. Napagpasyahan ng Guangmei Investment Bank na sumanib sa Qingxi Investment Bank at maging bahagi nito. Ako, gusto ko lahat ay kumita ng sabay. Ayaw ko ng monopolyo. Hindi tulad ng ilang kabataan ngayon, makasarili, gustong magmonopolyo.
May ilan pa, niloloko ang pera ng mga namumuhunan. Ito rin ang dahilan kung bakit ako namumuhunan ng malaki laban sa Jiang Group. Makasarili at makasarili. Monopolyo sa merkado. Panloloko sa mga namumuhunan. Ang lalaki ng mga paratang. Mga kaibigan, nais kong linawin. Wala akong ginawang masama. Ang mga sinabi ni Ginoong Lee ay wala akong ginawa kahit isa. Jiang Zong, narinig ko na magre-resign ka na bilang chairman ng Jiang Group. Totoo ba ito? Pagkatapos ng dissolution ng Jiang Group, paano i-assign ang mga empleyado? Isinasaalang-alang mo ba ang malawakang pagkawala ng trabaho at ang epekto nito sa lipunan? Pakiusap, sagot. Anong problema, Jiang Zong? Kung gusto mo, ako na ang magsasalita para sa iyo. Hahaha. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Ang larangan ng artificial intelligence ay may napakalaking puwang para sa pag-unlad. Pagkatapos nito, ang aming Qingxi Investment Bank ay magtatatag ng isang high-tech na kumpanya na tututok sa AI industry. At saka, tungkol sa Jiang Group, ang mga talentong mawawala ay tatanggapin lahat ng Qingxi Investment Bank. Hindi namin hahayaan na ang sino mang mahuhusay na talento ay maiwan sa labas. Jiang Zong, sapat na ba ang sagot? Magsimula na tayo. Ang oras ay hindi naghihintay. Professor Su, kailangan mong iligtas ang tatay ko agad. Anong nangyayari? Wan, narito ba talaga si Jiang Yuan? Napakadilim dito. Nakakatakot. Huwag kang matakot, poprotektahan kita. Jiang Yuan. Tiyak na nandito si Jiang Yuan. Magkahiwalay tayong maghanap. Mr. Dong Haonan, kayo ay pumunta sa kabilang direksyon. Liu Hao, kayo naman doon. At saka, may baril ang mga kidnapper. Ingat kayo para walang masaktan. Guru Su, hindi ba tayo dapat tumawag ng pulis? Ang tanga mo naman, tumawag ng pulis, baka ma-stress ang kidnapper at patayin ang hostage. Maghiwa-hiwalay na tayo at maghanap. Jiang Yuan, nasaan ka? Ito ay, huwag kang lumapit. Nanay, Ikaw, saan mo ba itinago si Jiang Yuan? Saan? hindi ko inaasahan na makikita kita sa sitwasyong ito. Akala ko, hindi na kita makikita pang muli sa buhay ko. Sandali. Single pa naman ako. Paano magkakaroon ng anak na lalaki na kasing laki mo? Ikaw ba ay tumutulong sa isang orphanage na tinatawag na Wanfo? Ako ay bata mula sa orphanage na yon. Ang direktor ay nagpakita sa akin ng larawan mo. Sinabi, ang taong sumusuporta sa aming pag-aaral ay may dala na itong jade pendant. Iyon ay patunay ng suporta sa aming pag-aaral. Ikaw ay bata mula sa orphanage. Tumutulong ako sa orphanage ay para sa mga bata sa orphanage upang lumaking malusog at masaya. At ikaw ay tumutulong sa masamang taong siligwang siyang gawin ang mga bagay na ganito. Mahirap ipaliwanag ang bagay na ito. Oo nga pala, nanay. Hindi ba ikaw ay sasagip ng tao? Bilis, dali, pumunta ka na. Nandyan siya. Kung hindi, mamamatay na siya. Hindi na kaya. Hindi ko na kaya. Jinghen. Kahit wala na si tatay, dapat kang maging masaya. Suwan. Ikaw din. Jiang Yuan. Jiang Yuan. Jiang Yuan. Gising. Gising. Huwag kang matulog. Jiang Yuan. Sino? Jiang Yuan. Jiang Yuan. Sino ang dumating? Ako. Jiang Yuan. Huwag kang matulog. Tulong. May tao ba? Anong oras na? Bakit hindi pa nagsisimula? 10:30 na. Simulan na natin. Jiang Jingchen, ano ang inaantay mo? Simulan na. Kung magtatagal ka pa, ang presyo ay hindi mo kayang bayaran. Salamat sa lahat sa paglaan ng oras upang dumalo sa press conference ng Jiang Group. Ipinapahayag ko na ang press conference ng Jiang Group ay opisyal nang nagsisimula. Tama iyan. Ipahayag mo na ang pagbagsak ng Jiang Group. Dati, maraming beses akong tumayo sa entablado na ito upang ibahagi ang aking karanasan sa pagnenegosyo. Ibahagi ang aking mga estratehiya at ang kinabukasan ng kumpanya. Ngunit, hindi kailanman naging ganito kabigat ang aking damdamin.
Ipinapahayag ko na ang Jiang Group President Jiang, sandali. Ipinapahayag ko na ang Jiang Group ay patuloy na makikipagtulungan sa One High Group, patuloy na magpapalawak sa larangan ng artificial intelligence. Ito ay mali. At saka, Jiang Group ay nakipagkasundo sa Guangmei Investment Bank. Ang Guangmei Investment Bank ay magbibigay ng pondo. At sa One High Group, patuloy na magtulungan. Jiang Jingchen, pagsisisihan mo ito. Ano ba? Umalis ka? Li Guangxiong, Jiang Yuan. Ikaw, hindi ka. nagmamadali saan ka pupunta? Pasensya na, Mr. Lee. Kahit na iniligtas mo ang buhay ko, pero kung wala si Goroso, wala rin ako. Ang kanyang kabutihan ay mas mahalaga sa akin. Xiaoji, ikaw. Li Guangxiong, ikaw ay nagkidnap at nagbanta ilegal na minamanipula ang stock market, umuupa ng tao para manakit. Ang mga kasong ito hintayin mo na sa kulungan, manatili sa kulungan habang buhay. Jiang Yuan, matagal na tayong magkakilala. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Jiang Yuan. Noong pinakidnap mo ako, naisip mo ba na magkakilala tayo? Jiang Yuan. Mali ako. Ako. Sumusuko na ako. Ibibigay ko sa iyo ang Qingxi Investment Bank. Lahat, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay sa akin? Li Guangxiong, baka hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ang Qingxi Investment Bank, akin na ito. Dalhin sila sa nararapat nilang puntahan, hayaang hatulan sila ng batas. Wag. Ayokong umalis. Ayokong umalis. Tatay, akala ko, hindi na kita muling makikita. Sungit mong bata, okay lang si tatay. Mabuti naman si tatay. Sa pagkakataong ito, salamat sa kanila. Walang anuman. Walang anuman. Nagtataguyod ng katarungan. Ito ang tungkulin ng bawat mamamayan na dapat gampanan. Ito ang tungkulin ng bawat mamamayan na dapat gampanan. Tama, nagpakidnap pa talaga. Nakakatuwa naman. Maganda. Ngayon, magkakasama tayong lahat. Bakit hindi kumain sa bahay namin? Sakto, gusto ko kayong pasalamatan ng maayos. Sige, sige. Ngayon, maraming salamat sa tulong ng lahat na naririto para matulungan ang Jiang Group malampasan ang krisis na ito sa hinaharap. Kung may kailangan kayong tulong, huwag mag-atubiling sabihin. Ako, Jiang Jingchen, ay tutulong ng buong makakaya. Tagay-tagay, tagay. Suwan. Yung binata na tinulungan mo, kamusta na? Sumuko na siya. Humingi siya ng tawad sa iyo. Sabi niya, hindi dapat ginawa ang ganoon para saktan ka. Lahat ay kasalanan ni Li Guangxiong. Siya lang din naman para magbayad ng utang na loob na bulag. Ginoong Jiang, pagkatapos ng pangyayaring ito, wala ka bang ibang nararamdaman? Oo pa. Si Prof. Su ang nagligtas sa buhay mo. Hindi ba dapat magpakita ka ng konting pasasalamat? Kukuha pa ako ng ulam para sa inyo. Ba? Suwan. Ito ay ako bulaklak na personal kong inihanda para sa iyo. Pwede mo bang tanggapin ang aking panliligaw? Maging nobya mo ako? Oo na. Si, Jiang Yuan, sana ay magtulungan tayo.